Mateo, ang henyo. Credit to the author. M2321-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kunin mo ang buhay niya habang siya'y nalulungkot. Patayin ang lalaking ito. Sawang-sawa na siya ngayon, parang lamparang walang langis. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong makabawi. Patayin mo siya agad. Ang kasalukuyang si Mateo ay payat na parang patpat, tila isang tuyong bangkay na nakakatakot tingnan. Nagpakawala ng mahigit 10 sunod-sunod na espada, kahit nakalunok na si Mateo ng ilang medicinal pills, natuyo pa rin ang kanyang katawan. Kahit ang laman at dugo ng kanyang katawan ay halos sinipsip ng limitless God-killing bow. Nang makita ng maraming powerhouse ng Divine Race ang eksenang ito, agad nilang inutusan ang mga halimaw sa abis na kubkuban si Mateo. Malinaw na ito ang tamang oras para patayin si Mateo. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga powerhouse ang sumugod patungo kay Mateo. Ang mga powerhouse ng Divine Race na bumuhos patungo kay Mateo sa panig na ito ay agad na nagpagan sa presyon sa nakapalibot na mga powerhouse ng tao. Maraming mataong may kapangyarihan ang sunod-sunod na napabuntong hininga ng maluwag. Ubos na ang banal na asensya ni Mateo. Wala siyang paraan para harapin ang mga powerhouse ng banal na lahi at mga halimaw sa abis sa ngayon. Ngunit hindi ito nagpatigil sa kanya. Nakita lamang niya ang paulit-ulit na pagpitik ng kanyang mga daliri. Isang malakas na hanay ng mga tagapagtanggol ang nabuo sa halos isang iglap. Putok, putok, putok. Hindi mabilang na mga atake ang tumama sa hanay ng mga sundalo na nagdulot ng walang kapantay na matinding dagandong. Ang hanay ng mga tauhan ay nagbigay ng nakasisilaw na liwanag na humaharang sa mga atake mula sa lahat ng direksyon. Napakatatag ng hanay ni Mateo. Kahit na nahaharap sa ganitong malalakas na pag-atake, napakatatag pa rin nito. Ngunit parami ng parami ang mga Divine Race powerhouse na bumuhos patungo sa kanyang tagiliran, dahilan para magsimulang manghina ang makapangyarihang array formation. Sa loob ng array formation, muling bumuo si Mateo ng array formation at sinimulang pinuhin ang mga tableta. Sa pagkakataong ito, malinaw na bumagal ng malaki ang kanyang bilis, at nagsimulang maghangad ng kalidad. Ang mga powerhouse ng Divine Race na umaatake sa array formation ay pawang balisa. Sa panahong ito, naipakita na ang bentahe ng mga powerhouse sa landas ng alchemy. Si Mateo, ang nakakatakot na powerhouse na ito sa alchemy path, ay direktang nagpino ng mga tableta sa larangan ng digmaan para mag-recharge. Sa ganitong paraan, ang kanyang kakayahang lumaban ng tuloy-tuloy ay talagang nakakatakot. Bago hamina ang landas ng alchemy, sa huling Doomsday Battle, malinaw na nagpakawala ng napakalaking kakayahan ang mga powerhouse ng landas ng alchemy, na nagdala ng malalaking problema sa banal na lahi. Kaya hindi nag-atubili ang Origin Guard na magbayad ng malaking halaga para makarating sa Cloudheart Realm at patayin ang mga powerhouse ng alchemy path dito. Pero ang kaguluhan sa panig na ito ni Mateo ay talagang napakalaki, na umaakit ng mas maraming Divine Race powerhouses at mga halimaw sa abyss. Ang malaking hanay ni Mateo ay nagsimula na ring mapunta sa isang mapanganib na sitwasyon. Tutal, hindi ito isang labanan ng isang tao, kundi isang labanan sa pagitan ng mga populasyon, isang napakalakas na labanan na kinasasangkutan ng 10 milyong tao. Lahat, tere na at protektahan natin si Second Sage. Kapag nandito siya, mas mapapabuti natin ang ating kaligtasan. Tama. Ang lakas ng pakikipaglaban ng pangalawang Sage ay lubhang nakakagulat, higit pa sa mga powerhouse ng banal na lahi. Hanggat nababawi niya ang kanyang lakas, ang ating lakas sa pakikipaglaban ay lubos na tataas. Lahat, sabay-sabay kayong sumalakay. Bawasan ang pressure ni Second Sage. Hayaan siyang makapag-ayos ng mga tableta ng mahinahon. Malinaw na natanto ng mga makapangyarihang tao ang kalubhaan ng problema. Kung hahayaan nilang makuha ni Mateo ang atensyon ng iba sa oras na ito, pagkatapos matalo si Mateo, hindi pa rin nila matatakasan ang kapalaran ng pagkamatay. Kaya naman, maraming powerhouse ng tao ang kusang dumagsa, at nakaharap nila ang mga powerhouse ng Divine Race at mga halimaw sa abyss, na nagpagan sa pressure ni Mateo. Sa loob ng hanay ng mga tao, may naramdaman si Mateo, dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Maraming mga powerhouse ng tao sa paligid na mahigpit na nagtatanggol sa kanya.
Maraming tao ang direktang pinasabog ng mga powerhouse ng Divine Race. Nang makita ang eksenang ito, hindi rin maiwasang magbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo dahil dito. Sa kanyang impresyon, ang mga taong may kapangyarihan ay pawang makasarili at walang pakialam sa iba. Hindi niya inaasahan na ngayon, sa ilalim ng sitwasyong nanganganib ang buhay, sila pa ang kusang lumapit at tumulong sa kanya. Oo nga, ginagawa nila iyon para sa kanilang kislap ng pag-asa. Ngunit sa oras na ito, ang kakayahang bitawan ng kanilang mga pananaw sa sekta ay talagang nagpalawak sa abot tanaw ni Mateo. Marihing pinigilan ni Mateo ang kanyang isipan at inilaan ang kanyang buong isip at katawan sa proseso ng pagpipino ng tableta. Sa oras na ito, ang pagpino niya ng medicinal pill sa pinakamabilis na bilis ang siyang pinakamalaking kabayaran sa iba. Pagkatapos ng ilang oras, isang medicinal pill ang tumiga sa loob ng array formation. Pildoresonang daw ito. Samantala, sa oras na ito, ang mga bangkay ay nakakalat na sa lupa sa paligid ng hanay ni Mateo. Maraming makapangyarihang tao ang namatay upang protektahan siya. Diretso ni Mateo na nilunok ang gamot ng walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Matapos inumin ang gamot, ang payat na katawan ni Mateo ay tila agad na napuno ng hangin, at mabilis na nakabawi sa orihinal nitong anyo. At ang kanyang aura ay tumaas din ng husto, ang kanyang cultivation realm ay direktang tumaas ng malaki. Pagkatapos ng 100 taon ng akumulasyon, ang makapangyarihang espiritual na enerhiya ng Cloud Heart Realm, kasama ang kamangha-manghang enerhiya sa loob ng Daupil na ito, muling umangat ang kaharian ni Mateo. Ang kasalukuyan niyang kaharian ay katumbas na ng Second Firmament Heavenly Emperor. Lumabas si Mateo sa Porma Sion, 1,000 espadang lumilipad ang sumasayaw sa paligid niya, ang kanyang hangering pumatay ay kahanga-hanga. Nagsikap kayo ng husto. Iwanan ninyo ang iba sa crosswell na ito. Sundin ninyong lahat ang crosswell na ito, ang crosswell na ito ang magpapalaya sa inyong lahat. Habang nagsasalita, lumipad palabas ang Porma Sion ng espada. Ang mga lugar na nadadaanan nito ay umani ng buhay ng mga powerhouse ng lahing banal at mga halimaw sa kalaliman ng walang pigil. Dahil sa kasalukuyang kaharian ni Mateo kasama ang iba't ibang makapangyarihang pamamaraan, minamaliit niya ng husto ang mga powerhouse ng Middle Stage Heavenly Emperor. Nanguna si Mateo, binuksan ang daan sa unahan, at ang iba pang mga makapangyarihang tao ay sumunod sa likuran. Nang mabuksan ni Mateo ang daan sa harap, biglang bumaba ang presyon ng mga powerhouse ng tao. Tutal, kahit pa ang lahing banal at lahing abyss fiend ang maging kalaban, mabibilang pa rin sa daliri ang mga powerhouse na kayang umabot sa late stage Heavenly Emperor. Sa ganitong antas ng mga makapangyarihang tao, lahat sila ay may kanya-kanyang kalaban at hindi nila kayang ilihis ang napakaraming tao para harapin si Mateo at ang mga taong nasa kanyang panig. Bukod pa rito, sa malawakang labanang ito, ang karamihan sa mga martial artist ay pawang mga taong may napakababang lakas. Ang mga tunay na eksperto sa matataas na antas ng kapangyarihang pang-combat ay ilan lamang sa mga pinakamahinang eksperto. Sa pagsisimula ng digmaang ito ng Origin Guard, ang mga tunay niyang tina-target ay ang high-end combat powers tulad ni na Medicine Ancestor at Wing. Kung tutuusin, ang kanilang banta ay mas malaki kaysa kay Mateo. Ang pag-target kay Mateo gamit ang labis na lakas sa pakikipaglaban ng dalawang pangkat ay labis na nagpapahalaga sa kanya. Pero malinaw na minamaliit pa rin ng Origin Guard ang kapangyarihang lumaban ni Mateo. Hiniram niya ang kapangyarihan ng isang Dao artifact at pilit na pinatay ang lahat ng dalawang pangkat na ito. Sa ngayon, ang mga lugar na dinaanan ni Mateo ay parang lupang walang tao. Mahigit 1,000 lumilipad na espada ang parang sunod-sunod na karit, na umaani ng mga buhay sa lahat ng dako. Ang kasalukuyang Mateo ay may mahabang buhok na lumulutang habang pumapatay ng mga tao, na parang isang Diyos ng pagpatay na personal na bumababa. Ang makapangyarihang lahing banal at mga halimaw sa kailaliman ay parang mga tupang naghihintay ng katayin sa harap ni Mateo. Hindi nila kayang tiisin ang lakas ng kanyang nag-iisang espada. Dinala ni Mateo ang mga taong nagbabantay sa kanya at sumama sa hukbo ng banal na lahi na parang isang matalas na kutsilyo. Di nagtagal, pinatay niya ang kanyang mga kalaban hanggang sa magulo ang hukbo ng banal na lahi. Isa talaga itong Diyos ng mamamatay tao. Masyado siyang malakas. Hindi natin siya mapipigilan. Umatras. Dali, umatras. Walang talo ang taong ito. Napakalakas ng lalaking ito. Hindi tayo makakalaban.
Dali, hilingin mo sa mga Panginoon na pumunta rito. Parami ng parami ang mga taong nagtipon sa paligid ni Mateo, sinusundan siya upang makalusot. Sa nakaraang labanan, ang mga makapangyarihang tao ay dumanas ng matinding pagkalugi, at halos kalahati na lamang ang nasawi. Pero sa kasalukuyan, matapos sumali si Mateo sa Battle Royale, agad na bumaliktad ang sitwasyon. Si Mateo pa lang ay parang isang makinang panlaban na gumugulong-gulong sa buong daan. Sapat ang lakas niya at hindi siya magiging masyadong maingat dahil sa lakas ng kabilang panig. Sa isang iglap, ang balanse ng digmaan ay nagsimulang humilig patungo sa mga tao. 2,322. Dalawang hukbo ang naglalaban, at ang general ay kadalasang maaaring gumanap ng isang mapagpasyang salik. Kayang pumatay ng ilang bala ang isang matapang na general sa hukbo ng kaaway, direktang pumapatay hanggang sa magulo ang kampo ng kabilang panig. Ang puntong ito ay angkop din sa malawakang laban ng mga martial artists. Malinaw na ganoon nga ang tao ni Mateo. Sa simula, ang banal na lahi ay mayroong napakaraming ganitong uri ng mga tao, pumapatay sa loob at labas ng kampo ng tao, na parang isang no man's land. Pero ngayon, biglang nagbago ang sitwasyon. Sumugod si Mateo ng tuluyan at para na ring nasa isang no man's land. Malakas ang banal na lahi, pero mas malakas si Mateo. Di nagtagal, dinala ni Mateo ang hukbo ng tao at direktang pinatay ang mga ito. Ang hukbo ng banal na lahi ay dumanas ng matinding casualty. Ito ay orihinal na isang panig lamang na pagpatay sa sangkatauhan ng banal na lahi. Ngunit ngayon, ito ay nabaligtad, at naging panig lamang na pagpatay ng sangkatauhan laban sa banal na lahi. Hindi dahil sa lumakas ang lakas ng mga tao, kundi dahil mayroon na silang haligi ngayon. Nag-iba na ang pagkakaisa ng bawat isa kumpara dati. Madaling mabali ang isang chopstick. 10 pares ng chopstick ang magiging matibay. Ganito ang loika. Dati, ang mga tao ay nasa isang estado ng pagkakawatak-watek, bawat isa ay naglalaban para sa kanilang sarili. Walang paraan upang magsama-sama na parang mga hibla ng lubad. Pero ngayon, lahat ng tao ay nagtipon sa paligid ni Mateo, tinitingnan nila si Mateo bilang kanilang espiritual na pinuno. Saan man lumaban si Mateo, susunod sila. Lahat ay may malinaw na layunin. Kaya naman, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng husto. Sa oras na ito, ang buong Cloudheart Realm ay naging mga durog na bato na lamang. Ano man ang Feather Mountain, Cloudheart Mountain, Cloud Summer Mountain, lahat ay matagal nang naging abo sa oras na ito. Ang buong Cloudheart Realm, ang kawalan ay nawasak. Ang kaharian ay nawasak na. Kailangang malaman ng isa na ang mga powerhouse ng alchemy path na nakarating sa Cloudheart Realm sa pagkakataong ito, karamihan sa kanila ay mga powerhouse ng Heavenly Emperor. Sa ganitong antas ng isang powerhouse, sa sandaling kumilos sila, talagang Magi Gimbal ito. Lalo na't mayroon pa ring Origin Guard at Medicine Ancestor, ang ganitong uri ng sovereign level powerhouses. Unti-unting nawasak ang kalawakan, at unti-unting gumuho ng tuluyan ang buong Cloudheart Realm. Sa oras na ito, lahat ay nakikipaglaban na sa madilim at magulong daloy ng espasyo. Sa kawalan, ang mga maliliit na butil ng liwanag ng mga bituin ay nagmukhang sunod-sunod na maliwanag na bituin. Ang mga bituing ito ay magkaugnay ng pares, na bumubuo ng isang napakalaking sapot, na ganap na tumatakip sa Cloudheart Realm. Ito ang Grand Xingtian Heavenlocking Art ng banal na lahi. Ilang 10,000 powerhouse ng banal na lahi ang ganap nang nagsara sa rehiyong ito ng kalawakan, kaya hindi lahat ay nakataka sa rehiyong ito ng mabituing kalangitan. Hindi pinangunahan ni Mateo ang hukbo ng tao para padalos-dalos na sumugod patungo sa mabituing sapot na ito. Sa halip, pinatakbo niya ang mga powerhouse ng tao ng ilang beses, na pumatay hanggang sa magkalat ang mga powerhouse ng banal na lahi. Kahit ang mga late-stage 8 Marks Heavenly Dao Realm powerhouses ay hindi rin ang ahas na makipaglaban ng harapan. Kaya naman, parami ng parami ang mga makapangyarihang tao na sumali, ang hukbo ng tao ay parang isang gumugulong na ball ang nyebe, lumalaki habang mas sumasagwan ito. Maraming mga late-stage Heavenly Emperor powerhouses ang sumali rin, na naging pangunahing kapangyarihan ng pangkat na ito. Ang mga makapangyarihang nilalang sa paligid ni Mateo ay lalong dumami, at ang kanilang mga cultivation realm ay lalong tumataas.
Kahit gaano pa kataas ang kanilang mga kaharian, gaano man kalakas ang kanilang lakas, pagkatapos nilang sumali, kusang loob nilang kukunin si Mateo bilang sentro. Isang grupo ng mga late-stage Heavenly Emperor super powerhouses ang nagtipon sa paligid ni Mateo. Sinundan nila si Mateo at sumugod sa lahat ng dako, pinupuksa ang lahat ng lumalaban. Di nagtagal, ang hukbo ng banal na lahi ay tuluyang natalo. Tumakas sila sa lahat ng direksyon, patungo sa direksyon ng mabituing sapot. Sa tabi ni Mateo, sinabi ni Moji, Panginoong Pangalawang Sage, ang buod ng problema ay nasa mabituing sapot na ito. Masyadong malakas ang lakas ng banal na lahi. Kapag nakabangon na ang mga kataas-taasang makapangyarihang iyon, para pa rin tayong mga pagong sa isang garapon. Sa magulong labanan, nakita rin ni Moji ang hukbong pinamumunuan ni Mateo. Kaya naman agad siyang sumali. Nang makita niyang si Mateo ang pinuno ng hukbong ito, laking gulat din niya. Dapat malaman ng isa, si Mateo ay kinubkob na ng 2 middle stage Heavenly Emperor squad dati. Alam niyang napakalakas ng lakas ni Mateo, ngunit sa ilalim ng pagkubkob ng ganito kalaking makapangyarihang mga kalaban, inakala niyang siguradong patay na si Mateo. Pero sino ang mag-aakala na hindi lang pala namatay si Mateo, kundi mas lalo pang bumuti ang kanyang lakas. Ang mas nakakatakot pa ay pinangunahan niya ang mga makapangyarihang tao at pilit na pinatay ang isang madugong landas. Gayunpaman, ang krisis na kinakaharap ay hindi pa neresolba. Para lamang silang mga nilalang na parang langgam sa harap ng Origin Guard. Kapag nagtagumpay na ang mga kapangyarihan ng Daverel ng banal na lahi, para pa rin silang mga pagong sa loob ng garapon. Dahan daw ang tumango si Mateo at sinabing, ang Grand Xingtian Heaven Locking Art na ito ay nagkaroon ng diwa ng spatial law at ginagamit ng libu-libong 8 marks Heavenly Dao Realm Powerhouses. Hindi maisip ang kapangyarihan nito. Para mabasag ang spell na ito, kailangan mong hanapin ang kahinaan ng teknik na ito. Kung hindi, wala nang paraan para mabasag ito. Nagulat si Moji at sinabing, mahusay si Second Sage sa spatial law. Kahit ikaw hindi mo rin kayang unawain yan. Sabi ni Mateo, nahawakan na ng spell na ito ang pinagmumula ng kapangyarihan ng spatial law. Mahigit 30,000 powerhouse ang gumanap ng kani-kanilang tungkulin na bumubuo ng isang napakalakas na grupo. Sa kasalukuyan kong mga kakayahan sa spatial law, imposibleng malampasan ito. Nang marinig ng lahat ang pangungusap na ito, hindi mapigilan ng bawat isa sa kanilang mga mukha na mamula. Sa napakaraming makapangyarihang tao, ang mga naabot ni Mateo sa spatial law ang pinakamataas. Kahit siya ay wala ring magagawa, kung gayon ang kasalukuyang sitwasyon ay maaari na lamang maghintay ng kamatayan. Ito. Maaari kayang kamatayan na lang ang hintayin natin. Walang emosyong sabi ni Moji. Malamig na sinabi ni Mateo, hahamunin ko ang spell na ito, gagawin ko ang lahat ng kaya mo at iiwan ko na lang sa langit ang iba. Nalungkot ang ekspresyon ni Moji at sinabi niya, Pangalawang Sage, sige. Iwan mo na kami rito. Maliban na lang kung mamatay ako, kung hindi, hindi ko hahayaang may mga taong pumunta at manggulo sa iyo. Nang marinig iyon ng mga Heavenly Emperor, sunod-sunod silang nag-alingaw-ngaw. Bahagyang tumango si Mateo, humakbang palabas, at tumakbo patungo sa mabituing sapot. Pagdating sa ibabaw ng mabituing balat, isang malakas na puwersa ng enchanting ang sumugod ng harapan. Pakiramdam ni Mateo ay parang bakal na plato ang lugar na ito, hindi kayang tumagos kahit kailan. Sa ibabaw ng kawalan, kahit na mahina ay lumalabas ang napakalakas na pagbabago-bago, na parang isang matalas na espada na nakasabit sa itaas, na posibleng magbigay sa kanya ng nakamamatay na suntok anumang oras. Mahusay si Mateo sa batas pangkalawakan at lubos na alam ang husay ng batas pangkalawakan. Maaari itong umatake kapag sumusulong, maaari rin itong magtanggol kapag umaatres. Napakatalas nito kapag nasa opensa, kasing lakas ng bakal kapag depensa. Ang ilang mga powerhouse ng Heavenly Emperor noon ay nasakop ng makapangyarihang puwersang pangkalawakan. Hindi man lang sila nakalaban. Hey! Isa na naman ang dumating para mamatay. Gustong-gusto kong makita ang mga nawawalan ng pag-asa na mukha ng mga taong ito. Sa ilalim ng Grand Xingtian Heaven Locking Art, wala talagang makakaligtas. Malamang hindi alam ng mga taong ito na ang Grand Xingtian Heaven Locking Art ang tunay nating kahangahangang kakayahan. Nang makita ng grupo ng mga may kapangyarihan sa banal na lahi na papalapit si Mateo, hindi nila maiwasang magpakita ng pagmamalaki.
Hindi nila makita kung ano ang nangyayari sa loob mula sa labas ng kawalan. Hanggat may gustong tumakas mula sa kawalan, magbibigay sila ng nakamamatay na suntok. Dumating si Mateo sa ilalim ng mabituing lambat. Maglulunsad na sana ng pag-atake ang mga Divine Race Powerhouse nang biglang huminto si Mateo. Tamang-tama lang ang posisyon kung saan siya huminto, ang lugar na nagkataong malayo sa maabot ng mga powerhouse ng banal na lahing iyon. Nagalit ng husto ang mga powerhouse ng Divine Race hanggang sa halos mabilaukan na sila at magtamo ng mga internal injury. Huminto roon si Mateo, pinagmasdan ang mabituing sapot na ito, at maingat na sinukat ang distansya, dinama ang pag-alunalon ng mabituing sapot. Hindi nagtagal, bigla siyang humakbang palabas, papasok sa attack range ng mga powerhouse ng Divine Race. Biglang nagliwanag ang mga bituin. Hindi mabilang na daloy ng liwanag ang nagkalat pababa na parang bulalakaw, at lumapag kung saan nakatayo si Mateo. Putok, putok, putok. Matapos ang hindi mabilang na pagsabog, biglang bumalik sa dating anyo ni Mateo. Nabigo ang lahat ng pag-atake. 2,323. Paano ito nangyari? Nakatakas nga siya. Kayang-kayang lipulin ng Grand Xingtian Heaven Locking Art kahit ang mga powerhouse ng Dave Realm, nakatakas pa nga siya. Sino ang batang ito? Paano niya nauunawaan ang ganitong kakilakilabot na batas pangkalawakan? Nang makita ng mga makapangyarihan sa banal na lahi ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay napanganga at hindi makapaniwala sa kanilang mga mukha. Ang Grand Xingtian Heaven Locking Art ay isang special spell na nilikha ng isang ninuno ng banal na lahi. Ang kapangyarihan nito ay walang kapantay. Sa 36,000 katao na sabay-sabay na gumagamit ng spell, maaari itong magdulot ng isang catalyzing effect na magtutulak sa spatial law power hanggang sa antas ng pinagmulan. Kailangang malaman ng isa na ito ay isa sa mga kataas-taasang batas, ang batas spatial. Pagdating sa antas ng pinagmulan, anong uri ng nakapangangilabot na kapangyarihan iyon? Pero ang binata na nasa harap nila ay naiwasan talaga ito. At sa oras na ito, isang butil ng sariwang dugo ang naiwan sa mga sulok ng bibig ni Mateo. Kahit naiwasan niya ang lahat ng atake, nasugatan pa rin siya ng malakas na pagsabog ng enerhiya. Karapat-dapat lang na maging isang spell sa antas ng pinagmulan. Tunay nga, medyo interesante. Bahagyang ngumiti ang mga sulok ng labi ni Mateo, ang kanyang figure ay gumagalaw, muling sumugod patungo sa mabituing sapot. Humph! Walang ingat at bulag na nilalang, gusto mo bang silipin ang malalalim na misteryo ng Grand Xingtian Heaven Locking Art? Kung gayon, buhay mo ang kapalit. Tumingin si Abner sa figurang iyon at sinabi ng may malamig na ngiti. Isa siya sa 12 hubs ng Grand Xingtian Heaven Locking Art at kayang gamitin ang kapangyarihang 3,000 spaces para umatake sa kalaban. Siyempre, mayroon siyang ibang pagkakakilanlan. Isa siya sa siyam na elder ng Profound Lineage. Kanina, nakatakas ng buhay si Mateo mula sa kanyang mga kamay. Dahil dito, labis siyang napahiya. Nakita rin niya na sinusubukan ni Mateo na hanapin ang kahinaan ng Grand Xingtian Heaven Locking Art, at sinusubukang lumabas dito. Dahil sa ganitong katawa-tawang pag-uugali, natural lang na napangisi siya ng may pang-uyam. Nakita lamang nito ang patuloy na paggalaw ng mga spell sa kanyang mga kamay. Agad na nagningas ang kalawakan gamit ang mga nakakatakot na marka ng Dao. Sa isang iglap, ilang libong bituin ang nagliwanag, at isang mas nakakatakot na spatial attack ang sumalubong kay Mateo. Putok, putok, putok. Ang mga dumadagandong na pagsabog ay walang tigil na kumukurap sa kawalan, parang mga paputok na sumasabog, napakaganda hanggang sa sukdulan. Sa likod lang pala ng dilag na ito ay may nakatagong nakakatakot na balak na pumatay. Hey! Extreme Space Annihilation, ang galaw na ito ay isang spatial attack na walang dead angles. Gaano man kalakas ang iyong kakayahan, mamamatay ka rin ng walang duda. Malamig na tumawa si Abner. Haha, magaling, Panginoong Abner. Karapat-dapat lang na maging isa sa siyam na elder si Lord Abner, kahanga-hanga. Ang Grand Xingtian Heaven Locking Art ni Lord Abner ay talagang nagiging mas komplikado. Sa ibabaw ng kawalan, ang mga papuri ng isang grupo ng mga miyembro ng banal na lahi ay umalangaw-ngaw.
Hindi sulit banggitin ang pagpatay sa isang tao na may maliit na lakas, ngunit ang extreme space annihilation na ito ay hindi maaaring basta-basta gawin. Sa ilalim ng hakbang na ito, maging ang mga powerhouse ng Dave Realm ay magiging abo rin. Mga pare, dali, tingnan ninyo. Hindi namatay ang batang iyon. Siya. Umatras siyang muli. Bigla na lang may sumigaw sa gulat. Nagtinginan ng lahat at natuklasan na nakatayo na pala si Mateo sa dati niyang pwesto ng maayos kahit hindi nila alam kung kailan. Parang walang nangyari. Labis na nagbago ang ekspresyon ni Abner, at napasigaw siya, imposible ito. Sa ilalim ng extreme space annihilation, paano siya makakatakas? Hindi, sandali. Hindi niya ito tuluyang naiwasan, nasugatan siya. Hindi siya nagkamali ng nakita. Talagang nasugatan si Mateo. Isa pa, hindi naman magaan ang mga pinsala. Masyadong malakas ang extreme space annihilation. Inilabas ni Mateo ang lahat ng kanyang kakayahan at hindi pa rin niya ito tuluyang naiwasan. Kailangang malaman ng isa, ang spell na ito ay nasa antas ng pinagmulan. Ang kapangyarihan nito ay hindi maisip. Kung hindi dahil sa kahusayan ni Mateo sa spatial law, kahit pa may dumating na isang Dave Realm powerhouse, mamamatay din siya habang nag-iipon ng hinanakit. Kahanga-hanga na para kay Mateo ang makatakas ng buhay. Ang kasalukuyang si Mateo ay napakasama, walang tigil sa pag-ubo ng dugo sa kanyang bibig, at malubhang nasugatan na. Pero malinaw na hindi nito napigilan si Mateo. Sinimulan niyang pinuhin ang mga tableta upang gamutin ang kanyang mga pinsala. Maliban na lang, ang patuloy na pagpapaputok ng Limitless God-Killing Bow ay dati nang nagpagamit sa kanya ng maraming rank 8 spirit medicines. Wala na siyang gaanong natitirang spirit medicine sa kasalukuyan. Ang mga gamot na nasa ika-8 ranggo ay hindi mga repolyo, bawat isa ay napakahalaga. Kung hindi dahil sa paghalughog ni Mateo sa hidden lineage, imposibleng makakuha ng napakaraming rank 8 spirit medicine sa pagkakataong ito. Pero kahit na ganoon, wala na siyang masyadong natitirang rank 8 spirit medicine sa kanya. Matapos inumin ni Mateo ang rank 8 divine pill at gumaling mula sa kanyang mga pinsala, hinamon niya muli ang Grand Xingtian Heaven Locking Art. Sa pagkakataong ito, hindi si Abner ang naniningil dito kundi mula sa ibang mga hub. Walang kahit kaunting pagkagulat, muling malubhang nasugatan si Mateo. Nang maramdaman ang nakakatakot na mga alon na nagmumula sa kawalan, si Moji at ang iba pa ay biglang bumilis ang tibok ng puso dahil sa pagkabalisa at takot. Nakakatakot ang mga alon na ito. Kung sila iyon, Diyos ko lang ang nakakaalam kung ilan na sana ang namatay. Sa tuwing papasok si Mateo sa mabituing sapot, labis silang nag-aalala, natatakot na may mangyari kay Mateo. Si Mateo ang kasalukuyang pag-asa ng lahat ng tao. Kung mamamatay siya, para na rin silang hinatulan ng kamatayan. Dahil nahawaan ni Mateo, ang makapangyarihang tao ay sumugod ng walang pakialam sa kanilang kaligtasan, desperadong nilalabanan ang hukbo ng banal na lahi. Si pangalawang sage ay sumasayaw sa talon ng talon para sa atin. Kailangan natin siyang protektahan ng mabuti. Patayin, patayin, patayin. Lumaban kayo sa grupo ng mga halimaw na ito. Sabi ng pangalawang sage dati, tiyak na ilalabas niya tayo. Kahit mamatay ako, hindi ko rin hahayaang sumugod ang grupo ng mga halimaw na ito. Kung wala si Mateo, muling nagsagawa ng pagbabalik ang hukbo ng banal na lahi. Sa pagkakataong ito, mas mahirap para sa mga tao. Nasa likuran nila si Mateo, hindi sila maaaring sumuko. Kaya naman, ang tanging kaya lang nilang gawin ay patigasin ang kanilang mga anit at lumaban hanggang kamatayan. Kung may mamatay sa harap, patuloy na mapapalitan ang likuran. Bawat isa sa kanila ay walang takot at hindi natatakot sa kamatayan, baliw na nilalabanan ang pagsalakay ng banal na lahi, at tumangging umatras ng kalahating hakbang. Ang mga powerhouse ng Divine Race ay kitang-kitang naantig, ang lakas ng pakikipaglaban ng mga tao sa kanilang mga mata ay walang katapusang lumakas, kaya hindi talaga sila makapasok. Hindi nagtagal, naubos na ang mga gamot na ginagamit ni Mateo para sa mga espiritu. Pero paulit-ulit pa rin niyang inatake ang Grand Xingtian Heaven Locking Art. Ang mga pinsala sa kanyang katawan ay lalong lumala, ngunit patuloy siyang nabigong makahanap ng paraan upang malampasan ito.
Haha. Mayabang at walang muwang na batang yan, ano naman kung alam mo ang spatial law. Ang Grand Xingtian Heaven Locking Art ay isang source level spell. Kahit anong pag-isipan mo, makakalimutan pa rin ang pagtakas. Maghintay ka lang ng kamatayan ng masunurin. Tumawa ng malakas si Abner at sinabing, pabaya at bulag na bagay, tingnan mo kung hanggang kailan ka pa makakapagpumilit. Hamak na tao, kamatayan lang ang maaari mong kapalaran. Tanga, isa kang sasayaw na sinusubukang pigilan ang isang karwahe. Ang Grand Xingtian Heaven Locking Art ay isang super spell na sama-samang ginamit ng mahigit 30,000 tao. Katumbas ng pagharap ni Mateo sa 26 na tao ng mag-isa, anong klaseng kahirapan iyon? Pero nagpatuloy siya ng walang pag-aalinlangan. Paulit-ulit niyang inatake ang mabituing sapot, at ang mga pinsala sa kanyang katawan ay lumala ng paulit-ulit. Punong-puno siya ng dugo, at halos maubos na ang kanyang katawan. Pero nagtiyaga pa rin siya. Sa ibabaw ng mabituing kalangitan, sunod-sunod na tawanan ang dumating, kinutya siya dahil sa labis na pagpapahalaga sa sarili niyang kakayahan. Pero walang pakialam si Mateo. Sabi niya dati, para mailabas ang mga makapangyarihang taong ito, tiyak na ilalabas niya ang mga taong ito. Bata, hamanin mo ulit kung kaya mo. Sa susunod, sisiguraduhin kung hindi ka na makakabalik. Ang malakas na tawa ni Abner ay nagmula sa itaas ng kawalan. Nakailang daang beses nang nagpabalik-balik si Mateo, pero hindi nila nagawang patayin si Mateo sa simula pa lang. Ito mismo ay isang kahihiyan para sa kanila. Sa kasalukuyang sitwasyon ni Mateo, kung haamon pa siya ulit, tiyak na mamamatay siya ng walang duda. Swoosh! Hindi pa nawawala ang boses ni Abner nang biglang nawala ang figure ni Mateo sa kanyang kinatatayuan. Sinugod niya ulit ang mabituing sapot. 2,324. Isang puting multo ang hamampas sa mabituing kalangitan at dumiretso sa mabituing sapot. Kumikinang ang puting multo, parang multo, na nagbibigay sa mga tao ng kakaibang pakiramdam. Hahaha, sige na. Sa pagkakataong ito, papaalisin na kita. Nang makita ni Abner si Mateo na lumapit muli, hindi siya nagalit, sa halip ay labis siyang natuwa. Patuloy silang hinamon ni Mateo. Kahit na malubhang nasugatan siya, maituturing pa rin itong isang paraan para maka-address siya ng walang anumang sugat. Isa pa, ang pagmamadali ni Mateo ay tila pinaglalaroan sila. Kahit gaano pa kalakas ang iyong baha, ako'y nananatiling matatag at hindi natitinag. Ang kahihiyan ng mga makapangyarihang nilalang ng banal na lahi ay matagumpay na pinukaw ni Mateo. Dapat malaman ng isa, si Mateo ay kakaharapin ang 36,000 katao ng mag-isa. Abner, magtutulungan tayo para gamitin ang hell-suppressing heavenly star. Sa pagkakataong ito, kailangan nating lipulin ang punk na ito. Sabi ni Abner. Agad na sumagot ang isa pa sa mga asawa, si Abner, sige. Masyadong mayabang ang batang ito. Kailangan natin siyang patayin sa pagkakataong ito. Ang malawakang salamangka na pinagsamang ginawa ng dalawang malalaking sentro, na siyang pinagsamang pag-atake ng 6,000 katao. Nakakatakot talagang pagmasdan ang ganitong antas ng kapangyarihan. Sa ilalim ng mabituing kalangitan, isang napakalaking hola ang biglang bumaba, sabay-sabay na binalot si Mateo. Pagkatapos, nakitang nagkapira-piraso ang buong hola, at gumuho ang espasyo. Sa loob ng hola, ang espasyo ay nabasag, nabuo ang isang piraso pagkatapos ng isa pa, kumikinang na parang mga kristal. Napakaganda nito. Ito rin ang pinagmulan ng impyernong bituin sa langit. Ngunit ang eksenang ito ay isang walang katapusang kawalan ng pag-asa nang mapunta ito sa mga mata ng mga makapangyarihang tao. Pangalawang sage. Isang pakiramdam ng kalungkutan ang kumalat sa kampo ng mga tao. Ang nakakatakot na alon-alon na nagmumula sa itaas ng kawalan ay nagpayanig sa mga taong may kapangyarihan habang nakasuot ng kanilang mga bota. Ang kapangyarihan ng impyernong pumipigil sa langit na bituin ay malamang na ilang beses na mas malakas kaysa dati. Dahil sa mga pag-ataking iyon kanina, nagtamo na ng malubhang pinsala si Mateo, lalo na ngayon. Nakita nila ito ng malinaw. Hindi nakatakas si Mateo sa rehiyong iyon ng kalawakan at mahigpit siyang nababalot ng impyernong bituin sa langit.
Sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, walang posibilidad na makatakas si Mateo. Hahaha. Sa pagkakataong ito, tingnan mo kung hindi ka pa mamamatay. Ang tawa ni Abner ay nagmula sa itaas ng kawalan. Sino ang nag-utos sa iyong magpasikat? Sino ang nag-utos sa iyong magayos ng poster? Sa pagkakataong ito, tingnan mo kung paano ka pa rin magayos ng poster. Isang taong parang langgam ang nangangahas ding pukawin ang marangal na banal na lahi. Hindi ka nais-nais ang kamatayan. Ang mga ginawa ni Mateo ay para lamang maghanap ng landas ng kaligtasan. Gayunpaman, ang paulit-ulit niyang pag-atake sa Grand Xingtian Heaven Locking Art ay nagmukhang pag-arte sa banal na lahi. Ang pagpatay kay Mateo ngayon ay lubos na kasiya siya para sa kanila. Ngunit sa oras na ito, sa gitna ng kaakit-akit na impyernong sumusuko sa langit na bituin, isang puting figure ang dahan-daang lumabas. Agad na tumahimik ang lahat ng banal na lahi. Ang mga mukhang puno ng mapang-uyam ng ngiti ay napalitan ng gulat. Napakahirap isipin ng eksenang ito. Malinaw na isa ng palaso si Mateo sa dulo ng paglipad nito dati. Kaya paano siya makakalabas sa impyernong bituin sa langit? Umalangaw-ngaw ang tanong na ito sa isipan ng lahat ng mga powerhouse ng banal na lahi. Higit sa lahat, ang eksenang ito ay masyadong magarbo sa paningin ng lahat ng mga powerhouse ng banal na lahi. Nang makita ng mga makapangyarihang tao ang eksenang ito, sila ay labis na nagising. Hanggat hindi namamatay si Mateo, mayroon silang kaunting pag-asa. Swoosh! Humakbang muli si Mateo palabas at nagsimulang gumalaw sa loob ng hangganan ng mabituing sapot, ang intensyong mangakit ay napakalakas. Nang makita ni Abner ang eksenang ito, halos sumabog ang kanyang baga sa galit. Sa pagkakataong ito, masyadong halata ang balak ni Mateo na mangasar. Ang ibig sabihin niyan ay parang sinasabi mong, lumapit ka at saktan mo ako, halika at saktan mo ako. Nagngalit si Abner sa puot at galit na sumigaw, patayin mo ako. Labis na pagkalipol sa kalawakan. Sumabog ang kawalan, nayanig ang kakilakilabot na enerhiya at ang kapangyarihan ng langit na daw sa kawalan. Sa pagkakataong ito, talagang galit na galit si Abner. Isang sunod-sunod na nakakatakot na atake ang sumabog sa kawalan. Ang iba't ibang spell ng Grand Xingtian Heaven Locking Art ay ipinakita, na nagpapadala ng mga kamangha-manghang alon. At sa loob ng kawalan, isang puting multo ang hindi matukoy, pabalik-balik na lumilipad sa loob. Sa pagkakataong ito, hindi na katulad ng dati si Mateo, umatras matapos sumugod ng isang beses. Ngayon ay patuloy siyang umuugoy sa harap ng mabituing sapot. Nagpabalik-balik siya sa harap ng iba't ibang powerhouse ng center pivot. Pero kahit gaano pa katindi ang atake, hindi pa rin nila siya mahawakan. Habang lumalaban si Abner, lalo siyang nababahala, at galit na galit niyang sinabi, sama-sama kayong sumalakay, hindi na natin siya maaaring hayaang magsaliksik pa. Labis din na nabahala ang iba pang mga powerhouse ng center pivot, kaya agad silang nakipagtulungan kay Abner. Sa Grand Xingtian Heaven Locking Art na ito, lahat ng mga center pivot powerhouse ay konektado ang kanilang mga isipan para malaman kung ano ang iniisip ng iba. Ang mga kilos ni Mateo ay nagpabilis ng tibok ng kanilang puso dahil sa pagkabalisa at takot. Kaya naman, wala na silang pakialam sa ibang bagay at nagplano na magtulungan para gamitin ang pinakamalakas na galaw ng Grand Xingtian Heaven Locking Art. Engranding sining ng paggawa sa espasyo. Ang lakas ng galaw na ito ay lubhang nakapangangilabot. Kapag ginamit na, kahit ang mga powerhouse ng Dave Fourth Blight ay kailangang iwasan ito. Siyempre, ang isang napakalakas na atake ay mayroon ding malalaking disbentaha. Kapag naisagawa ang galaw na ito, mauubos ng husto ang lakas ng lahat. Sa loob ng maikling panahon, ang Grand Xingtian Heaven Locking Art ay mahuhulog sa isang panahon ng kahinaan. Siyempre, ang kahinaang ito ay relatibo. Ang lakas ng mahigit 30,000 tao na pinagsama-sama, gaano man kaina, ay hindi magiging ganoon kaina. Isang pagsabog ng kapangyarihang apokaliptiko ang walang katapusang umalangaw-ngaw sa kawalan. Ang nakapangangilabot hanggang sa sukdulang kapangyarihan ng pinagmumula ng espasyo ay tumaas ng malakas sa gitna ng magulong daloy ng espasyo.
Ang pag-agos ng nakapangangilabot na kapangyarihang ito ay nagpabago ng husto sa ekspresyon ng lahat ng makapangyarihang tao. Masyadong malakas. Nakakasikal ng malakas. Ang kapangyarihang ito ay hindi mas mahina kaysa sa Medicine Ancestor at Sacred Ancestor High Priest nilang lahat. Para sa mga powerhouse na ito ng Heavenly Emperor, ang pagsabog ng kapangyarihang ito ay masyadong nakakatakot. Lord Second Sage, bumalik ka agad. Sigaw ni Moji ng malakas sa kawalan. Tila may isang pares ng malalaking kamay na patuloy na pinupunit ang magulong daloy ng espasyo. Muling nawasak ang kalawakan, isang napakalaking bagyo ang bumangon sa kadiliman, parang isang tsunami na naganap. Isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa buong mundo. Gayunpaman, hindi umatras si Mateo. Patuloy pa rin siyang tumatakbo sa gitna ng bagyo, parang isang surfer na nasa ilalim ng tsunami. Gayunpaman, ang tsunami ay lalong lumaki ng lumaki, at lalong nakakatakot. Ang figure ni Mateo ay kumurap sa loob, niyanig ang mga tao hanggang sa kaibuturan habang pinapanood nila ito. Sa kabilang banda, may naramdaman si Origin Guard at gulat na tumingin sa mabituing sapot at sinabing, ang batang ito ay talagang kahanga-hanga, para pilitin siyang ilabas ang Grand Spatial Rend Art. Ang 2 taong sina Medicine Ancestor at Wing ay kasalukuyang puno ng dugo, at ang kanilang mga pinsala ay lubhang malala. Nang makita ang eksenang ito, nagliwanag ang kanilang mga mata, nagpapakita ng pag-asa sa kanilang mga tingin. Tiningnan siya ng Origin Guard at hindi mapigil ang matawa habang sinasabi, iwan mo na ang mga hindi makatutuhanang pag-asa mo. Kapag naisagawa na ang Grand Spatial Rend Art, ang kawalan ay malilipol at ang lahat ay babalik sa katahimikan. Paano ito malalabanan ng isang simpleng batang tulad ni Mateo? Ang bagyong pangkalawakan ay naging mas marahas, at lalong nakakakilabot. Unti-unting nilamon ng tsunami ang katawan ni Mateo, at hindi na muling lumitaw. Hinihingal na hingal sina Abner at ang iba pa, namumutla ang kanilang mga kutis habang nakahinga ng maluwag at sinabing, sa wakas ay patay na ang lalaking ito. Sa panig ng mga tao, ang pag-asang nagliyab ay tuluyang pinatay ng Grand Spatial Rend Art. Ngunit sa oras na ito, isang mahinang boses ang biglang umangaw-ngaw sa karamihan. Lahat kayo, makinig kayo sa utos ko. Pagkatapos ng 3 paghinga, dapat gamitin ng lahat ang kanilang pinakamalakas na galaw at atakihin ang direksyon na itinuturo ko. Si Mateo mismo ang nagsalita. Hindi alam ng lahat kung kailan talaga siya bumalik sa kanilang tabi. Bukod pa rito, lumitaw siya sa karamihan. Ngunit nang marinig ang sinabi niya, ang puso ng lahat ay naging malungkot, lahat ay naghahanda. Hindi pinansin ni Mateo ang iba at nagsimulang magbilang. 2,325. 3. 2. 1. Atake. Marangyang ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga manggas, isang guhit ng liwanag ng espada ang Samaire sa magulong daloy ng espasyo at itinuro ang isang bituin sa malabituing sapot. Matagal nang nag-iipon ng lakas ang mga powerhouse ng tao, naghihintay na makawala. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga atake ang dumaan sa kalangitan, diretsyong lumilipad patungo sa bituing iyon. Hindi pa nakakabawi sina Abner at ang iba pa mula sa pagtakas ni Mateo sa Grand Spatial Rend Art nang matuklasan nila ang hindi mabilang na malalakas na atake na sumasabog sa ere at paparating. At ang lugar kung saan nakatutok ang espada ni Mateo ay ang pinakamahinang punto ng Grand Xingtian Heaven Locking Art sa kasalukuyan. Isang malawakang spell na sabay-sabay na ginagamit ng libu-libong tao, kaya imposibleng walang kapintasan. Maliban na lang, ang Grand Xingtian Heaven Locking Art ay palaging patuloy na gumagana. Ang kahinaan nito ay lumilipat-lipat din mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Kasama ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng spell na ito, kaya nitong pahinay ng walang hanggan ang kahinaan nito. Halos imposibleng hanapin ang kahinaan ng spell na ito. Pero ngayon, natagpuan na ito ni Mateo. Dumana si Mateo ng napakaraming pag-atake at muntik ng mamatay. Para sa kapakanan ng sandaling ito iyon. Totoo ngang hindi ka panipaniwala ang orasayon na ito, pero mayroon itong isang malaking kahinaan. Ito ay ang pagkakabuo nito ng magkakasama. Dahil sa 36,000 katao na nagsama-sama, ang kapangyarihan ng spell ay hindi ka panipaniwala at walang kapantay.
Para sa mga hindi nakakaalam ng batas pangkalawakan, o sa mga mahina ang pag-unawa sa batas pangkalawakan, ang orasayo na ito ay walang kahinaan. Pero mahusay si Mateo sa batas pang-espasyo, ang kanyang batas pang-espasyo ay matagal nang umabot sa pinakamataas na ranggo 7. Isa pa, ang array formation ni Mateo ay umabot na sa level ng source. Nang tingnan niya ang spell na ito, ibang-iba ito sa iba. Isang tingin pa lang at nakita na ni Mateo na ang napakalaking spell na ito ay gawa sa 12 center pivots. Kaya naman, nakapasok siya sa hangganan ng isa sa mga gitnang pivot. Ang lugar na pinasok niya ay talagang napakamapanlikha. Ito ay isang lugar na malayo sa maabot ng ibang mga sentro. Kaya naman, patuloy niyang sinubukan ang spell na ito, upang mahanap ang kahinaan ng Grand Xingtian Heaven Locking Art. Sa prosesong ito, lubos na naramdaman ni Mateo ang kapangyarihan at malalim na misteryo ng spell na ito. Isang kahangahangang mundong pangkalawakan ang bumungad sa kanya. Para kay Mateo, ang array formation na ito ay tila sinuri ang spatial law ng pira-piraso, na nagpapakita sa kanya ng malalalim na misteryo ng spatial law. Kahit na malubhang nasugatan siya, nasulyapan niya ang malalim na misteryo ng batas pangkalawakan. Sa huling sandali, matagumpay na nakapasok sa ika-8 ranggo ang spatial law ni Mateo. Bukod pa rito, natagpuan din niya ang kahinaan nito. Bilis. Gumamit ng lakas para tulungan siyang magtanggol. Malakas na sigaw ni Abner sa takot. Gayunpaman, huli na ang lahat. Dahil katatapos lang nilang isagawa ang Grand Spatial Rend Art, naubos na nila ng husto ang kanilang lakas. Wala nang paraan para makabawi sa loob ng maikling panahon. Sinamantala ni Mateo ang pagkakataong ito para maglunsad ng isang nakamamatay na suntok. Sa ibabaw ng kawalan, ang mga atakeng may iba't ibang kulay ay dumating sa isang iglap na may kasamang walang kapantay na mabangis na tunog. Puff! Ang Divine Race Powerhouse na nasa posisyong iyon, na nakatanggap ng hindi mabilang na mga atake ng sabay-sabay, ay direktang nabigla at samuka ng sariwang dugo ng walang humpay. Namatay siya ng tuluyan hanggang sa hindi na siya makahinga. Direktang nawasak ang bituin na ito. Habang sa oras na ito, nararamdaman ng mga makapangyarihang tao na ang kawalan na mahigpit na natatakpan ay sa wakas ay nagpakita ng bakas ng puwang. Ang bakas na ito ng puwang ang siyang nagpahanga sa lahat ng makapangyarihang tao. Makapangyarihan ang pangalawang sage. Makapangyarihan ang pangalawang sage. Gumawa ng himala ang pangalawang sage ng mag-isa. Tumatapat sa salita si second sage. Talagang pinapalabas niya ang lahat. Pagkatapos ng labanang ito, igagalang natin ang pangalawang sage bilang kataas-taasan. Sandaling tumaas ang mga damdamin. Ang mga makapangyarihang tao ay lumuluha ng pasasalamat para sa himalang nilikha ni Mateo. Marami pang tao ang umiyak ng mapait. Ang prosesong ito mula sa kawalan ng pag-asa tungo sa pag-asa, ang nagpaging malungkot at sentimental sa maraming lumang bagay. Huwag kayong masyadong masaya ng maaga. Hindi pa ito tapos. Samahan ninyo akong sumalakay. Sa sandaling iyon, muling tumawag si Mateo sa malinaw na boses. Swoosh! Isa na namang guhit ng liwanag ng espada ang sumilay. Sa pagkakataong ito, naging mas maayos ang mga pag-atake ng lahat. Ang kanilang kapangyarihan ay naging mas malakas din. Hindi mabilang na mga pag-atake ang muling dumagundong patungo sa mabituing sapot, isa na namang bituin ang napatay. Muli. Hindi nagatubili si Mateo, paulit-ulit na naglunsad ng mabangis na pag-atake patungo sa mabituing sapot. Ang mga bituing nawasak ay lalong dumarami rin. Ang mabituing sapot na ito ay naging isang tagahuli ng panaginip. Ang selyadong espasyo ay lalong lumalakas ang mga alon-alon at hindi na kayang selyohan ang espasyo. Bumagsak ang Grand Xingtian Heaven Locking Art kasabay ng isang malakas na kalabog. Malakas na sigaw ni Mateo, lahat kayo, sumugod kayo ng sama-sama. Ang mga powerhouse ng banal na lahi na ito ay napakalakas pa rin. Ang kanilang kapangyarihang lumaban ay napakalakas pa rin. Dahil lang sa wala ang Grand Xingtian Heaven Locking Art, hindi na nila kayang hulihin ang mga powerhouse ng tao. Kaya nilang patayin ang isang bahagi ng mga powerhouse ng tao ngunit hindi nila nagawang pigilan silang lahat na manatili. Ang mga powerhouse ng Heavenly Emperor ay mahusay sa spatial law.
Napakahirap silang patayin. Ito rin ang dahilan kung bakit itinayo ng Origin Guard ang Grand Xingtian Heaven Locking Art na ito, na siyang dahilan kung bakit nakulong ang lahat sa ganitong paraan. Hindi maaaring manalo ang mga tao, ngunit maaari silang tumakbo. Ang Origin Guard na kasalukuyang nasa isang mabangis na labanan, ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago ng labis, isang gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Imposible ito. Nasira ba talaga ang Grand Xingtian Heaven Locking Art? Nawalan ng focus ang Origin Guard at malubhang nasugatan din ng 2 taong gawa ng Medicine Ancestor. Naramdaman ng 2 taong taga-Medicine Ancestor ang pagluwag ng espasyo, ang mga mukha ay nagpapakita ng matinding kaligayahan. Hindi lang sila, ang mga makapangyarihang Deverell na iyon ay nagkaroon din ng matinding tuwa dahil nakaligtas sila sa isang kalamidad. Kahit napakalakas ng kanilang kalaban, kaya na nilang tumakas ngayon. Dahil napilitan si Origin Guard na bumalik sa isang galaw lamang, hindi umimik si Medicine Ancestor, at direktang sumugod siya papunta sa kawalan gamit ang isang kidlat. Bumuhos ang pang-aabuso ni Wing nang makita niya ang sitwasyon, walang hiya kang matandang yan. Wala ka talagang responsibilidad. Ang daming tao sa Cloudheart Realm, pero wala ka namang pakialam sa kanila. Sa simula, lahat ay mahigpit na nasilyuhan sa espasyong ito at walang maaatrasan, at tanging pagtutulungan lamang ang kanilang nagawa. Ngayon, nasira na ang Grand Xingtian Heaven Locking Art, na siyang sumayre rin sa pagkakaisa ng mga powerhouse na ito ng tao. Ngayon, iisa na lang ang nasa isip nila, ang tumakbo. Ang mga Deverell na iyon ay may napakalaking lakas. Natural lang na sila ang unang grupo na nakatakas. Maging si Mateo sa panig na ito ay marami ring mga makapangyarihang tao na agad na piniling tumakas. Ang dating nagkakaisang hukbo ay agad na nanggalit at nagkawatak-watek. Pero ang mga makapangyarihang nilalang na nagtipon sa paligid ni Mateo simula pa noong una, hindi lahat sila umalis. Sinundan pa rin nila si Mateo, at maayos na umatras. Ang mga pinsala ni Mateo ay labis na malala, pilit siyang nakabitin doon habang humihinga ng malalim hanggang ngayon. Pinayagan si Moji na uminom ng ilang gamot kasama ang ilang ekspertong nakabantay sa kanya. Nakontrol na ang mga pinsala ni Mateo. Sa labanang ito, dumanas ng matinding pagkalugi ang mga tao. Ang mga nasawi sa mga piling alkaimiko ang bumubuo sa pinakamalaking bahagi. Ngunit hindi rin mas matindi ang ginawa ng banal na lahi. Gayon din ang kalunos-lunos ng kanilang mga pagkatalo. Ang ilang beses na pag-atake ni Mateo ay nakapatay ng napakaraming halimaw sa Abyss at mga miyembro ng Divine Race. Maliban na lang, kakaunti lang ang bilang ng mga powerhouse ng Divine Race. Karamihan sa mga sumusugod sa unahan ay mga halimaw sa Abyss. Sa makatuwid, kahit na ang labanang ito ay kalunos-lunos, ang mga pagkalugi ng banal na lahi ay hindi naman gaanong laki. Pero hindi pa tapos ang laban. Kahit nasira ang Grand Xingtian Heaven Locking Art, hinahabol pa rin sila ng mga Divine Race powerhouse na ito. Dahil nabasag ni Mateo ang Grand Xingtian Heaven Locking Art, nakatanggap din siya ng matinding atensyon mula sa kanya. Kasabay nito, hindi mabilang na mga powerhouse ang humahabol sa kanya. Matapos tumakas si Medicine Ancestor, nag-iisa si Wing at walang magawa, at hindi na siya makakatapat ng Origin Guard sa lalong madaling panahon. Nakita lamang nito ang mabilis na paglipad ni Origin Guard kay Wing. Gayunpaman, hindi niya ito hinabol. Umaapaw na ang galit ng Origin Guard. Ang planong maingat niyang dinisenyo ay sinira pala ng isang batang walang hiya. Swoosh! Gumalaw ang figure ng Origin Guard, sumugod papunta kay Mateo. 2,326. Nagdadala si Mateo ng sunod-sunod na malalakas na puwersa at kasalukuyang lumalaban habang umaatres ng biglang, isang napakalakas hanggang sa sukdulang aura ang dumating mula sa malayo. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo at agad niyang napagtanto na nawala na pala ang Origin Guard. Walang oras para mag-isip ng sobra. Direktang nag-teleport si Mateo at umalis sa team. Moji, ilabas mo silang lahat si Griffin. Aatakihin ko ang matandang yan. Binaliwala ni Mateo ang sinabing iyon at nagmamadaling umalis. Totoo nga, nang makaalis siya, hindi umimik ang dalawa at agad na humabol.
Pero sa kasalukuyan, naiintindihan na ni Mateo ang spatial law ng ikawalong firmament, ang bilis ng kanyang pagtakbo sa kawalan ay napakabilis. Hindi rin agad nahabol ng Origin Guard. Bata, kahit sa langit o sa ilalim ng lupa, wawasakin ng ninunong ito ang bangkay mo. Ang boses ni Origin Guard ay nagpapakita ng isang napakalamig na intensyon na nagpapakita ng kanyang kasalukuyang galit. Nang maramdaman ang malakas na aura sa likuran niya na papalapit ng papalapit, hindi napigilan ni Mateo ang kaba. Masyadong malakas ang Origin Guard na ito. Ang bilis niya ay napakabilis. Kahit na naiintindihan na ni Mateo ang spatial law ng 8th firmament ngayon, mas mababa pa rin siya kaysa sa Origin Guard. Nang makita ang Origin Guard na ang momentum ay mabilis na dumaan, ang mga mukha ni Moji at ng iba pa ay labis na pangit. Hindi lang si Second Sage ang lubos na may talento, kundi ang kanyang karakter ay talagang matuwid. Hindi siya nag-atubiling gamitin ang kanyang sarili bilang pain upang protektahan tayo. Hey! Si Medicine Ancestor bilang numero 1 tao sa landas ng alchemy, nang basagin ng Second Sage ang mga tanikala ng kalawakan, si Medicine Ancestor ang unang tumakbo. Talagang nakakadismaya ito sa mga tao. Kung makakatakas ako sa pagkakataong ito, susunod lang ang emperador na ito sa pangunguna ng pangalawang sage. Hindi ko lang alam. Nanghihina ang loob ng makapangyarihang Heavenly Emperor na ito at hindi na niya kayang magpatuloy. Masyadong malakas ang Origin Guard hanggang sa nahirapan silang huminga ng malalim. Kahit ang pagtutulungan ng Medicine Ancestor at Sacred Ancestor High Priest ay hindi niya katapat, sa kaunting lakas ni Mateo, makakabalik pa kaya siya ng buhay. Nakagawa ng isang himala si Mateo habang nakaharap sa Grand Xingtian Heaven Locking Art. Pero hindi si Origin Guard ang Grand Xingtian Heaven Locking Art. Kaya niyang kalabanin ang isang Grand Xingtian Heaven Locking Art ng mag-isa. May mga kahinaan ng Grand Xingtian Heaven Locking Art. Natagpuan ni Mateo ang kahinaan nito, ngunit walang kahinaan ang Origin Guard. Kahit papaano, sa antas ni Mateo, kahit alam niya ang kahinaan ng Origin Guard, wala pa rin siyang kakayahang talunin ang Origin Guard. Ang dalawang tao, isa sa harap at isa sa likod, ay mabilis na naglakad sa kawalan. Ang bilis ng Origin Guard ay hindi kapani-paniwalang bilis. Gumalaw siya sa gitna ng magulong agos na parang patag na lupa. Ang malalakas na bagyong iyon ay walang anumang epekto sa kanya. Ngunit sa loob ng 2 hanggang 4 na oras, unti-unting naabutan ng Origin Guard si Mateo. Hey, tingnan mo kung saan ka pa makakatakbo. Sinisira mo ang mga plano ng ninunong ito, humanda ka ng mamatay. Tumawa ng malamig ang Origin Guard, sabay suntok gamit ang isang kamao kasabay ng isang dagandong. Kumislap ang mga marka ng daw. Isang nakakakilabot na kapangyarihan ang direktang naghati sa magulong daloy ng espasyo sa 2 unit sa hangin at dumating. Ang hitsurang iyon ay parang isang suntok na hamati sa dagat sa 2 na nagiiwan sa mga tao na natigilan. Nanindig ang balahibo ni Mateo, pakiramdam niya ay gumuho ang buong mundo. Ang nakapangangilabot na kapangyarihan ay sumugod patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon, ganap na tinakpan ang kanyang espasyo, hindi siya binigyan ng anumang puwang upang makatakas. Ang suntok ni Origin Guard ay puno ng galit at pangamba. Ang galit ay dahil sa pagsira ni Mateo sa kanyang mga plano, na naging dahilan upang hindi siya magtagumpay sa huling segundo. Nabahala siya dahil sa sobrang nakakatakot na talento ni Mateo. Ino-overestimate na niya ang talento ni Mateo hanggat maaari. Pero sa huli, natuklasan niya na minamaliit pa rin niya si Mateo. Ang nilalang na lumikha ng Grand Xingtian Heaven Locking Art ay hindi nakahihigit sa kanya. Kapag ginamit na ang spell na ito, kaya nitong makipaglaban ng malakas sa mga powerhouse ng Day of Fourth Blight. Dahil nagawa niyang ilunsad ang pananambang sa pagkakataong ito, ang pinakamalaking inaasahan niya ay ang Grand Xingtian Heaven Locking Art. Pero sino ang mag-aakala na nagawa pala ni Mateo ang di matatawarang spell na ito? Kung hahayaan niyang lumaki si Mateo nang walang kontrol, magiging isang mapaminsalang dagok ito sa banal na lahi. Kaya, kinailangan niyang patayin si Mateo anuman ang mangyari. Napagtanto niya na kumpara sa hindi mabilang na alchemy path powerhouses ng Cloudheart Realm na ito, ang banta ni Mateo ay malinaw na mas malaki.
Kung hahayaan mong bumalik ang tigre sa bundok, wala nang katapusan ang mga problema sa hinaharap. Hindi napigilan ni Origin Guard ang suntok na ito, direkta niyang ginamit ang pinakamalakas niyang suntok. Plano niyang patayin si Mateo sa isang suntok lang para matapos na ang lahat ng gulo sa hinaharap. Dahil sa suntok na parang sa Armageddon na tinamaan, wala nang lakas si Mateo para labanan ang lahat. Hindi pa dumarating ang mga sundalo at si Mateo ay bilis ng samuka ng sariwang dugo. Ang buong katawan niya ay parang hinaila palabas ng madugong tubig. Sa pagkakataong ito, wala na talaga siyang kapangyarihan. Hindi si Nine Origin ang Origin Guard. Ang suntok niyang ito ay hindi nagbigay ng kahit anong pagkakataon kay Mateo. Bukod dito, kahit nadalhin ni Mateo ang Origin Guard sa mundo ng kaguluhan, imposibleng mapatay pa rin siya. Nang mawalan na ng pag-asa si Mateo, isang figure ang lumabas mula sa kawalan. Nakita ko lang siyang gumuhit ng bilog sa kawalan gamit ang dalawang kamay, direktang tinatakpan si Mateo at ang kanyang sarili. Putok, putok, putok. Ang kalasag na ito ay naglabas ng matinding pagyanig, ang magulong daloy ng espasyo ay direktang nawasak. Ngunit ang tila hindi kapansin-pansing kalasag na ito ay talagang nagdepensa laban sa nakamamatay na suntok ng Origin Guard. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng magaspang na tela ang nakatayo sa harap ni Mateo. Sigurado si Mateo na hindi pa niya nakikita ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito noon. Ngunit hindi niya alam kung bakit darating ang taong ito para iligtas siya. Dumating ang Origin Guard na may paos na sigaw. Nang makita ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito, naging malungkot ang kanyang mukha. Ang kanyang tiyak na pagpatay ay napigilan pala ng lalaking nasa katanghaliang gulang na ito. May isip ang kanyang iritasyon. Sino ka? Para talagang maglakas loob na sirain ang mga plano ng ninunong ito. Tumingin si Origin Guard sa lalaking nasa katanghaliang gulang at sinabi sa isang seryosong boses. Malamig na sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, pamilya Jian, Yangsan. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay nakakagulat na anak pala ng Heavenly Emperor Profound Secrets na si Yangsan Jian. Nanliit ang mga mata ni Mateo, hindi niya inaasahan na ang nagligtas sa kanya sa huling sandali ay isa palang miyembro ng pamilyang Jian. Kumunot ang noo ni Origin Guard at sinabi niya, pamilya Jian, mga lihim ng Heavenly Emperor Profound. Matagal ko nang naririnig na kinalkula ng Heavenly Emperor Profound Secrets ang lahat ng nangyayari sa mundong ito. Sa pag-atake sa Cloudheart Realm sa pagkakataong ito, hinihiling ko na kay Ancestor na kumilos, para protektahan ang mga lihim ng langit. Hindi ko inaasahan na hinulaan pa rin niya ito. Mukhang minamaliit ko ang mga miyembro ng pamilya Jian. Malamig na sinabi ni Yangsan, tunay ngang ginawa ito ng iyong kagalang-galang na sarili ng walang bakas. Ngunit hindi pa katagalan, biglang nagbago ang mga lihim ng langit, na nagpapahintulot sa Ancestor na makakita ng bakas ng abnormalidad. Nang sabihin niya ito, ang mga mata ni na Origin Guard at Yangsan ay parehong dumapo kay Mateo. Malinaw, ang bakas ng pagbabagong ito ng mga sekreto ng langit ay napunta kay Mateo. Hindi alam ni Yangsan ang panloob na dahilan, ngunit naunawaan ito ng Origin Guard sa kanyang puso. Sa simula, ang plano niyang ito ay talagang walang kapintasan. Sa lohikal na pagsasalita, imposible para sa lahat na makatakas sa Grand Xingtian Heaven Locking Art. Pero agad na nakalusot si Mateo, binasag ang Grand Xingtian Heaven Locking Art, binasag ang bakas ng mga sekreto ng langit. Ganito niya nakita ang bakas ng abnormalidad ng Heavenly Emperor Profound Secrets. Masasabing ito ay isang bakas ng pagkakataon, at masasabi ring pagkakamali ng Origin Guard. Kung wala si Mateo sa Cloudheart Realm, walang sino man ang makakabasag ng Grand Xingtian Heaven Locking Art. Kasama na si Medicine Ancestor, lahat ay mamamatay dito. Pero nagkataong nandito si Mateo. Siya ang pinakamalaking salik sa malaking pangyayaring ito, pero walang nakakalkula sa kanyang pag-iral. Nang gumalaw ang mga lihim ng langit, nagdulot ito ng hindi inaasahang pagbabago sa kinalabasan ng bagay na ito. Nagngangalit sa galit ang Origin Guard at sinabi sa seryosong boses, tunay nga, ang mga konsiderasyon ay kailangang bantayan. Hindi ko inaasahan na ang batang ito ay malakas na hanggang sa kaya niyang impluwensyahan ang mga lihim ng langit.
Kung matagal ko nang alam na ganito ang mangyayari, ang ninunong ito ay direktang nagplano na patayin ang batang ito. Malamig na sabi ni Yongsen, walang saysay ang pagsasabi ng mas maraming salita. Gusto mo ba ng laban o atres ang sarili mo? 2,327. Oh. Mukhang napaka-confident mo naman, tapos susuriin ka ng ninunong ito at titingnan kung gaano kalaki ang kakayahan mo. Ang lahing banal ay lubos na may tiwala sa kanilang sarili. Bukod pa rito, pagkatapos ng kampanyang ito, labis siyang nag-aalala kay Mateo at natural na ayaw niya itong paalisan ng ganito lang. Kaagad, ang dalawang tao ay nagsalpukan na parang kidlat. Bago iyon, hinaila ni Yongsen ang kanyang manggas at hinaila palayo si Mateo. Nakarinig lamang ito ng sunod-sunod na pagsabog mula sa gitna ng magulong daloy ng espasyo. Para bang nayanig ang langit at lupa. Ang antas ng labanang ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa labanan ng 3 tao ng Medicine Ancestor dati. Napuno ng takot si Mateo. Ngayon lang niya napagtanto na itinatago pa rin ng Origin Guard ang kanyang lakas. Ang banal na lahi ay talagang makapangyarihan hanggang sa nawalan ng pag-asa ang mga tao. Naunawaan ni Mateo na pinipigilan lamang ng Origin Guard ang kanyang lakas para lipulin ang lahat ng powerhouse ng Alchemy Path. Kung gagamitin niya ang kanyang buong lakas, hindi ito kayang tiisin ng Grand Xingtian Heaven Locking Art. Sa ganoong paraan, mahirap sabihin kung kaya niyang lipulin sina Medicine Ancestor at Wing o hindi, ngunit kung gugustuhin niyang lipulin ang lahat ng powerhouse ng Alchemy Path, imposible iyon. Sa oras na ito, wala ni Kay titing na pag-aalinlangan ang Origin Guard, ipinakita ang kanyang buong lakas. Talagang nakakagulat ito. Pero ang mas ikinagulat ni Mateo ay ang lakas ni Yongsen ay hindi naman talaga mas mababa sa Origin Guard. Naglaban ang 2 taong ito hanggang sa mapunit ang langit at mabitak ang lupa sa gitna ng magulong agos ng espasyo na nasangkot sa isang magulong labanan. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Muling lumitaw si Yongsen sa harap ni Mateo, medyo magulo ang paghinga niya. Maliwanag, hindi siya nagkaroon ng gaanong kalamangan sa malaking labanang ito. Siyempre, umatras ang Origin Guard sa puntong ito. Malinaw na wala rin siyang magagawa kay Yongsen. Umatras ang Origin Guard, ang iba pang mga powerhouse ng Divine Essence ay natural na hindi na nanatili, at isa-isa ring umatras. Dito natapos ang kahangahangang pagsalakay na ito. Sa labanang ito, kahit na muntik ng matalo ng mga taong pagsubok, napakalaki pa rin ang kanilang mga natalo. Nawalan ng mga tao ng halos 60% ng kanilang mga piling alchemist. Gumuho ng tuluyan ang buong Cloudheart Realm, dahilan para mamatay ang mahigit kalahati ng mga disipulo ng Medicine Ancestor. Nagtamo ng matinding pinsala ang Sacred Ancestor High Priest, at 3 rin ang namatay sa kanyang mga disipulo. Nagtamo rin ng mga nasawi ang iba't ibang ninuno. Hindi alam ang kinaroroonan ng numero 1 tao sa landas ng alchemy, ang Medicine Ancestor. Ang buong mundo ng alchemy ay halos dumanas ng isang mapaminsalang dagok. Masasabing kalahati lang ang naging tagumpay ng plano ng Origin Guard. Pagkatapos ng labanang ito, nagulat ang mundo. Isang lahing tinatawag na banal na lahi ang bumangon mula sa kalaliman, at nilamon ng sakuna ang buong Heavenspan world. Di nagtagal, isa na namang nakakagulat na balita ang sumiklab. Sabay-sabay na lumabas ang 8 lahi ng banal na lahi, sinira ang 3 selyo ng Abyss, at pinakawalan ang isang nakakakilabot na komprontasyon laban sa 8 sagradong angkan ng lahi ng demonyo. Bumalik ang Abyss Suppressing 8 Realm sa isang malungkot na pagkatalo. Hindi mabilang ang mga makapangyarihang nilalang ng 8 sacred clans na nasawi, at napakalaki ng kanilang mga natalo. Pero maya-maya, biglang may narinig akong iyak ng isang batang babae. Kasunod noon ay kumidlat at dumagundong ang kulog. Bumuhos ng napakalakas ang baha at nahati ang langit at nahati ang lupa. Para bang dumating na ang wakas. Sa isang ilap, hindi mabilang na mga powerhouse ng Divine Race at mga halimaw sa Abyss ang nalipol bago nito na itaboy ang atake ng Divine Race. Isang bato ang pumukaw ng libu-libong alon. Nagulat ang buong Heavenspan world. Dapat malaman ng isa, ang pundasyon ng 8 sacred clans ay napakalalim. Ang kanilang lakas ay isang napakalakas na pag-iral kapag inilagay sa buong Heavenspan world, hindi lamang sa lahi ng mga demonyo.
Pero sino ang mag-aakala na hindi talaga nila kayang harapin ang kahit isang suntok sa harap ng hukbo ng banal na lahi? Sa wakas, ang abyss-suppressing 8 realms ay gumuho at naging mga durog na bato. Pinangunahan ng lahing banal ang hukbo ng kalaliman at opisyal na tumuntong sa mundo ng mga langit. Opisyal nang nagsara ang mga kurtina ng Doomsday Battle. Sa iba't ibang lugar ng Heavenspan World, ang banal na lahi ay lumitaw na parang mga groundhog. Ang harang ng dalawang mundo ay puno na ng mga butas. O masasabing lubos nang naunawaan ng banal na lahi ang paraan ng pagtawid sa harang. Dumating at umalis sila ayon sa kanilang kagustuhan na nagdulot ng matinding panggugulo sa Heavenspan World. Sa Heavenly Eagle Body Dharma, magkaharap na nakaupo sina Mateo at Yangtze. Sa labanang ito, ang merito ng batang kaibigang Crosswell ang pinakadakila. Sabi ni Yangtze. Bakit sinasabi ito ni Senior? Tanong ni Mateo. Sa labanang ito, ang kaunting paghila sa isang lugar ay makakaapekto sa sitwasyon sa kabuuan. Ang banal na lahi ay tahimik sa loob ng trilyong taon. Ngunit sa pagkakataong ito, naghanda sila para sa lahat. Ginuno ng batang kaibigang Crosswell ang mga lihim ng langit at ginulo ang pangkalahatang plano ng banal na lahi. Kaya naman, sinasabi ko na ang iyong mga merito ang pinakadakila. Seryosong sabi ni Yangtze. Kapag tahimik na nolipol ng banal na lahi ang lahat ng mga elite ng alchemy path, ang mga kahihinatnan ay magiging napakasama para isipin. Kapag naglunsad sila ng isang sorpresang atake at ang sangkatauhan ay nabigla, ang apoy ng digmaan ay mabilis na magliliyab sa buong Heavenspan World. Sa ganoong paraan, ang mga pagkalugi ay magiging mas nakakatakot kaysa ngayon. Sa kasalukuyan, nasira ang mga plano ng Origin Guard, at ang mga tao ay handa ng maaga. Natural na nabawasan ng malaki ang mga pagkalugi. Hindi inangkin ni Mateo ang pagkilala, ngunit sumimangot siya at sinabing, kinakalkula ng Heavenly Emperor profound secrets ang lahat ng bagay sa mundo at nauunawaan ang mga sekreto ng langit. Bukod dito, matagal nang alam ng mga pangunahing kapangyarihang iyon ang tungkol sa mga bagay-bagay ng banal na lahi. Kaya bakit hindi sila makapaghanda ng maaga para sa kaguluhan ng banal na lahi? Nahalata ni Yangtze ang pagkadismaya ni Mateo at hindi mapigil ang matawa habang sinasabi, kaibigang Crosswell, masyado mong minamaliit ang banal na lahi. Alam ng emperador na ito na walang kapantay ang iyong lakas sa pakikipaglaban, ngunit ang buong lahi ng tao ay ikaw lamang ang lumikha. Hindi mo alam kung anong uri ng kakilakilabot na halaga ang binayaran ng lahi ng tao at ng lahi ng demonyo para sa kapakanan ng Heavenspan World ngayon. Sa huling Doomsday Battle, kahit na napigilan ng lahi ng tao ang banal na lahi sa Abyss World, umanas din sila ng malaking pagkawala ng sigla, 8 hanggang 9 sa 10 nangungunang eksperto ang namatay. Bukod pa rito, sa labanang iyon, maraming aral ng daw ang nawala, na lubhang naglimite sa pag-unlad ng lahi ng tao. Kahit hanggang ngayon, ang lahi ng tao ay hindi pa ganap na nakakabangon. Sinasabi ng lahat na alam ng Heavenly Emperor deep secrets ang lahat, pero hindi alam ng mga taong ito na hindi maaarak ang mga sekreto ng langit. Lalo na pagdating sa Doomsday Battle, paano ito makakakalkula ng tumpak? Matagal nang naghahanda si Ama para harapin ang pagbabago ngayon. Hindi lang niya inaasahan na ang banal na lahi ay nabuo ilang libong taon na mas maaga kaysa sa kanyang kalkulasyon. Dahil dito, nasira nito ang lahat ng kanyang mga plano. Tungkol sa ganitong antas ng mga sekreto, wala talagang masyadong alam si Mateo. Hindi lang talaga kahanga-hanga ang banal na lahi sa kanyang pananaw. Naisip niya na hanggat haharapin ito ng maingat ng mga tao, matatalo nila ang mga ito. Sa nakikita ko ngayon, masyado siyang inosente. Pero nang marinig ang mga salita ni Yangtze, naalala ni Mateo ang mga salita ni Origin Guard. Ang dating alchemy daw ng sangkatauhan ay lubos na maluwalhati. Kamakailan lang, lahat ng iyon ay hamina. Kahit ang medicine ancestor na may ganitong lakas ay malamang na isang baguhan din noong nasa huling epoch na. Kung titingnan ng ganito, ang dating sangkatauhan ay tunay ngang nakamit ang walang kapantay na kaluwalhatian. Malamang, ang mga powerhouse na nakahawak na sa power of source ay hindi lang isa. Bukod pa rito, noong nasa Ancient God Battlefield si Mateo, ang Empyrean Vast Universe na nagbigay sa kanya ng Bone Sword ay minsan ding nagsabi na ang mga sinaunang henyo ay napakalakas.
Bawat isa sa kanila ay may napakalaking talento. Sa ilalim ng dalawang yugtong kumpirmasyon, ang kasalukuyang sangkatauhan ay talagang mahina hanggang sa sukdulan. Unti-unti rin siyang naniwala sa mga salita ni Yangsen sa oras na ito. Hindi naman sa ayaw tumugon ng sangkatauhan, kundi wala silang kapangyarihang tumugon. Kung gayon, paano naman ang mga makapangyarihang Dao ancestor na iyon? Hindi ba't sila ay mga nilalang na walang talo? Maaari kayang kahit kumilos sila, hindi rin nila kayang supulan ang banal na lahi. Tanong ni Mateo na may kuryosidad. Tumawa si Yangsen nang may pag-aalinlangan at sinabing, mga ninuno ng Dao. Tama. Kontrolado nga ng mga ninuno ng Dao ang mga batas sa isang lugar. Nakakahiya lang na. Sila ang mga ninuno ng Dao ng sangkatauhan. Kumunat ang noo ni Mateo at nagtanong, anong ibig sabihin nito? Ngumiti si Yangsen at sinabing, alam mo ba kung sino ang pumalit sa responsibilidad ng Dao ancestor noong nakaraang panahon? Nanliit ang mga mata ni Mateo at gulat na sabi niya, maaari kayang. Ang banal na lahi. Tumanggaw si Yangsen at sinabing, tama, lahing banal talaga. Ang mga powerhouse ng lahing banal ay may walang kapantay na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kasama ng pagpapalakas ng mga batas, halos hindi sila matatalo. 2,328. Dahil hindi sila matatalo, paano sila natalo ng sangkatauhan? Bahagyang kumunat ang noo ni Mateo, at baka sa mukha niya ang hindi maintindihan. Bahagyang ngumiti si Yangsen at sinabing, walang duda na malalakas ang mga ninuno ng Dao, ngunit mayroon silang nakamamatay na kahinaan. At nahawakan mismo ng ating sangkatauhan ang nakamamatay na kahinaang ito. Ganoon natin sila lubusang natalo. Masasabi kong, talagang napukaw ang kuryosidad ni Mateo. Ito ang pinakasekreto ng Heavenspan World. Hindi niya ito maisip noon. Lumalabas na ang mga Dao ancestors ay mayroon pa ring mga kahinaan. Anong kahinaan? Tanong ni Mateo na may kuryosidad. Sinabi ni Yangsen, ang basbas ng batas ng mga ninuno ng Dao ay panapanahon, at hindi ito walang hanggan. Sa bawat panahon, ang basbas ng batas ng mga ninuno ng Dao ay babawiin ng makalangit na Dao. At sa panahong ito, ang mga ninuno ng Dao ay babalik sa kanilang pinakasinaunang estado, magiging mga ordinaryong tao. At ang panahong ito ang pinakamahinang panahon ng mga ninuno ng Dao. Sa huling panahon, ang sangkatauhan ay palihim na nag-iipon ng lakas mula noon, at sinamantala ang kahinaang ito ng mga ninuno ng Dao, hinihila sila pababa ng kabayo. Nanginig ng husto ang isip ni Mateo nang marinig niya ito. Noon niya lang nalaman na may sekreto pa rin pala ang mga ninuno ni Dao. Palagi niyang iniisip na ang mga ninuno ng Dao ay walang hanggan at walang talo. Hindi niya inaasahan na mayroon pa rin silang ganitong kahinaan. Masyado lang mahaba ang isang panahon. Kaya naman, sa paningin ng mga taong tulad ni na Immortal Grove at Dustless, ang kawalan ng kayang magagapi ng Dao ancestors ay walang hanggan. Kung ganoon nga, bakit hindi kumilos ang kasalukuyang mga ninuno ng Dao para supulan ang banal na lahi? Sa ngayon, hindi dapat binawi ng Heavenly Dao ang mga ninuno ng Dao ng sangkatauhan, hindi ba? Tanong ni Mateo. Sa pagsasalita tungkol dito, nagpakita si Yangsen ng kaunting paghamak at sinabing, ang kasalukuyang mga ninuno ng Dao, hey, sa basbas ng mga batas, sila nga ay napakalakas. Masyado mo lang minamaliit ang banal na lahi. Maiisip mo, kung ang isang pusa ay pinagpala ng mga batas at ang isang tigre ay pinagpala ng mga batas, pareho lang kaya ang kanilang lakas. Ang mga ninuno ng 8 lahi ng banal na lahi ay mga dating ninuno ng Dao. Bagamat binawi ng makalangit na Dao ang kapangyarihan ng batas na ipinagkaloob sa kanila, personal nilang nauunawaan ang kapangyarihan ng mga batas. Hindi biro ang isang panahon ng pag-unawa. Noong panahong iyon, halos mamatay ang mga nangungunang eksperto ng sangkatauhan at nabiguring patayin ang mga ninunong ito. Ang kaya lang nilang pigilan ay ang mga ito. Ngayon, ang kanilang lakas ay ganap nang naibalik. Ang lakas ng bawat tao ay hindi mas mababa sa ninuno ng Dao. Sa kabilang banda, ang mga Dao ancestors ng kasalukuyang sangkatauhan ay isa lamang grupo ng mga taong napakaswerte, na nakakuha ng kristal ng batas sa Heavenspan Battle nang hindi sinasadya. Ganoon nila nararanasan ang kaluwalhatian ngayon.
Huminga ng malalim si Mateo nang marinig niya ito. Hindi niya inaasahan na ang lakas ng mga ninuno ng banal na lahi ay talagang malakas na hindi na nila kinatatakutan ang mga Dao ancestors. Bukod pa rito, sa pagkarinig sa tono ni Yangtze, ang lakas ng Heavenly Emperor Profound Secrets ay malamang na hindi gaanong kalayuan sa lakas ni Dao Ancestor kahit na hindi siya kasing galing. Baka kapantay pa ng lakas niya ang lakas ng mga Dao Ancestors. Ang Heavenly Emperor Profound Secrets ay tunay ngang pinaka-nakakatakot na nilalang sa mga Dave Fifth Blights. Naisip ni Mateo na malamang isa siyang nilalang na maaaring makipag-usap sa mga ninuno ni Dao. Pero kung titingnan ngayon, ang pinakamahuhusay na kakayahan sa pakikipaglaban ng magkabilang lahi ay parehong takot sa isa't isa. Kaya naman, hindi sila kumilos. Ang banal na lahi ay malinaw na naghihintay sa sandaling iyon kung kailan bawiin ng langit ng Dao ang kapangyarihan ng batas. Sa panahong iyon, wala nang mga kapangyarihan ang mga tao na kayang makipagkompetensya sa mga ninuno ng banal na lahi. Biglang naisip ni Mateo si Daimeld at napaisip kung maaari ba siyang maging ninuno ng isa sa mga lahi ng banal na lahi. Kaya naman, ibinuka niya ang kanyang bibig at nagtanong. Nang marinig ni Mateo na binanggit si Daimeld, hindi napigilan ni Yangtze ang pagkabigla at sinabing, mayroon pa rin palang ganoon. Kaibigang Crosswell, malaki ang naitulong mo sa sangkatauhan. Ang Daimeld na ito ang pangalawang henerasyon ng ninuno ng lahing banal na nasa Heaven lineage. Kahit na ang lakas niya ay hindi kasing lakas ng sa isang ninuno, hindi rin ito malayo. Noon, gumastos ng malaki ang sangkatauhan para masugpo siya. Nabalitaan ko na para masugpo siya, nawalan ang sangkatauhan ng maraming Dave 4th at 5th Blight powerhouses. Kapag siya ay umiral na, siya ay magiging isang pangunahing combat power ng lahing banal. Labis din na nagulat si Mateo matapos itong marinig. Noon, pakiramdam niya ay medyo mayabang ang mga salitang sinabi ni Daimeld. Kung titingnan ngayon, hindi naman pala mali ang sinabi niya. Malamang na mas malakas ang lakas ni Daimeld kaysa sa Origin Guard. Sige, mas mabuting pag-usapan na lang natin ang mga opisyal na gawain. Kahit walang kapantay ang lakas ng pakikipaglaban ni Young Friend Crosswell, pagdating sa mga pangunahing bagay sa Heavenspan World, hindi mo pa rin dapat alalahanin ang mga ito sa ngayon, biglang sabi ni Yangtze. Tinaas ni Mateo ang kanyang kilay at nagtatakang nagtanong, ano ang hinahanap sa akin ng senior? Sinabi ni Yangtze, sa totoo lang, simula nang makamit ni Ama ang Dao, kinalkala niya na ang sangkatauhan ay makakaranas ng ganitong kalamidad. Kaya naman, sa panahong ito, naghahanda na siya para sa ganitong kalamidad. Nang makinig si Mateo sa sinabi ni Yangtze, napuno siya ng matinding paggalang sa Heavenly Emperor Profound Secrets. Lumalabas na simula nang makamit ng Heavenly Emperor Profound Secrets ang Dao, gumagawa na siya ng mga plano para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Ipinakalat niya ang puwersa ng pamilyang Jian sa buong Heavenspan World. Ito ay para sa pangangalap ng mga talento para sa sangkatauhan. Maliban na lang, kahit na nanalo ang mga tao sa apokaliptikong dakilang labanan, isa rin itong tagumpay na parang apoy. Hindi mabilang na mga turo ng Dao ang naglaho. Matapos dumaan ang sangkatauhan sa bilyon-bilyong taon ng paggaling, sa wakas ay nakabawi sila ng kaunting sigla. Kumpara lang sa kanilang kasagsagan, ang nitong uri ng lahi ng tao ay hindi pa rin karapat-dapat banggitin. Ang Ancient God Battlefield na napuntahan na ni Mateo noon, ay ang mga guho ng Doomsday Battle. Ang lugar na pinuntahan niya noon ay dulo lamang ng malaking bato ng Ancient God Battlefield. Bagamat ang lugar na iyon ay isang kaparangan, napakaraming kayamanan ng kaluluwa ang nakatago. Gumugol ng napakalaking pagsisikap ang Heavenly Emperor Profound Secrets, kinukuha ang nangungunang 100 pamana ng tao mula sa Ancient God Battlefield. Kabilang sa mga ito, mayroong 10 pamana na naiwan ng mga nangungunang makapangyarihang bansa ng sangkatauhan noon, ang kanilang kapangyarihan ay walang hanggan, na umaabot na sa antas ng batas. Bukod dito, binuksan pa ng Heavenly Emperor Profound Secrets ang isang maliit na mundo na tinatawag na Primeval War Realm na may dakilang divine ability. Ang maliit na mundong ito ay ginamit upang piliin ang mga pinakanatatanging henyo ng sangkatauhan, pumasok sa lupang minana, at tanggapin ang mga pangunahing pamana ng sangkatauhan.
Gayunpaman, biglang ginulo ng banal na lahi ang lahat ng kaayusan ng Heavenly Emperor Profound Secrets, kaya't walang oras ang mga henyong ito para lumaki. Pero mas mabuti nang kumilos kaysa sa walang ginagawa. Mas mabuti pa rin ito kaysa sa hayaang madakip ang isang tao nang hindi lumalaban. Sinamantala ang katotohanang mayroon pa ring kapangyarihang pumihil ang mga Dao Ancestors, kinailangang isagawa ng Heavenly Emperor Profound Secrets ang planong ito ng maaga. Ang pagpunta rito ni Yongsen ay para imbitahan si Mateo na pumasok sa Primeval War Realm at lumahok sa labanan ng mga henyo. Nagtakot si Mateo nang marinig niya ito. Ang Heavenly Emperor Profound Secrets ay nakakuha ng 100 mana mula sa mga guho ng digmaan. Ang ganitong uri ng paraan ay talagang hindi ka panipaniwala. Gayunpaman, ito ay isang malaking proyekto. Malamang na gumugol ng napakalaking pagsisikap ang Heavenly Emperor Profound Secrets para dito. Pinaghirapan ni Heavenly Emperor Profound Secrets ang sarili at ginulo ang isip niya para sa sangkatauhan. Si Crosswell na ito ang nagkasala sa kanya. Senior, humingi ka ng paumanhin sa Heavenly Emperor Profound Secrets para sa Crosswell na ito, taos-pusong sabi ni Mateo. Dati niyang inakala na ang Heavenly Emperor Profound Secrets at marami pang iba, ang mga pangunahing powerhouse na ito, ay mabilis na sumulong na parang mga pagong, bawat isa sa kanila ay makasarili. Ganoon na lamang ang dahilan kung bakit nahuhulog ang sangkatauhan sa isang mapanganib na sitwasyon. Kung titingnan ngayon, siya ang nagkasala kay Heavenly Emperor Profound Secrets. Si Heavenly Emperor Profound Secrets ang tunay na bayani ng sangkatauhan, at karapat-dapat sa paggalang ni Mateo. Hindi kailanman naging maramaw si Mateo sa paghanga sa ganoong tao. Natural lang na walang kwenta ang simpleng paghingi ng tawad. Ikinumpas ni Yongsen ang kanyang kamay at sinabing, nakita ito ng emperador na ito sa mga kilos at gawin ng batang kaibigang si Crosswell. Totoo na ang mga kilos ni Ama ay karapat-dapat igalang, ngunit ang pagbaligtad mo ng nagngangalit na alon ay karapat-dapat ding hanggan. Sinabi rin ni Yongsen ang mga salitang ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kapag nagtagumpay ang plano ng Origin Guard, ang mga kahihinatnan ay magiging napakasama para isipin. 2329. Magsisimula ang labanan ng mga henyo pagkalipas ng 1 taon. Nagkasundo sina Mateo at Yongsen na tumungo sa Primeval War Realm makalipas ang 1 taon. Sa panahong ito, napakaraming bagay na kailangang ayusin ni Mateo. Pagkatapos ng labanan sa Cloudheart Realm, libu-libong mga powerhouse ng Alchemy Path ang nagtipon sa Heavenly Eagle Bodhidharma. Sa labanang ito, nabasag ni Mateo ang Grand Xingtian Heaven Locking Art, na nakapagligtas ng hindi mabilang na Alchemy Path powerhouses. Ang mas kagalang-galang ay ang pag-akit ni Mateo sa makapangyarihang Origin Guard ng mag-isa upang protektahan ang mga powerhouse na ito sa landas ng alchemy. Ang gawaing ito ay kumalat na sa buong mundo ng alchemy. Kasama ang makapangyarihang lakas ni Mateo sa landas ng alchemy, siya na ang naging bagong pinuno ng landas ng alchemy ng Heavenspan World. Kahit ang prestihiyo ng Sacred Ancestor High Priest ay hindi rin kasing taas ng kay Mateo sa kasalukuyan. Hindi lamang ang ilang naglalakbay na magsasaka, maging ang maraming malalaking paksayon at malalaking angkan ng pamilya ay sunod-sunod na nagdatingan, umaasang makakasama ang Heavenly Eagle Bodhidharma. Sa loob ng ilang panahon, ang Heavenly Eagle Bodhidharma ay mayroong kasing dami ng mga ulap na makapangyarihang kapangyarihan. Hindi kayang pigilan ni Baitong ang kuta kahit na malakas ang numero 1 makapangyarihang ito. Dahil sa kawalan ng magawa, inimbitahan na lang ni Mateo ang Sacred Ancestor High Priest upang ipagtanggol ang Heavenly Eagle Bodhidharma. Matapos gumaling ang Sacred Ancestor High Priest mula sa kanyang mga pinsala, nalaman din niya ang tindi ng kasalukuyang sitwasyon at pumayag ng walang pag-aalinlangan. Sa madaling salita, ang buhay niya ay nailigtas din ni Mateo. Sa kakayahan niya, hindi niya talaga magagawang basagin ang Grand Xingtian Heaven Locking Art. Bukod pa rito, ang pagtatambal nila ni Medicine Ancestor ay hindi rin talaga bagay para sa Origin Guard. Patuloy na naglaban, tanging ang landas ng pagbagsak ang kanilang narating. At kalaunan, sumugod din ang Origin Guard para patayin si Mateo at hindi ito pinansin dahil nabasag ni Mateo ang Grand Xingtian Heaven Locking Art. Kung hindi, mahihirapan siyang iligtas ang sitwasyon ng mag-isa.
Malamang napatay na siya ng Origin Guard sa ilang galaw lang. Sa oras na ito, hindi mapigilan ng Sacred Ancestor High Priest ang makaramdam ng kaunting emosyon. Maraming kaginhawahan ang naibigay niya kay Mateo nitong mga nakaraang taon na nakatulong sa kanya upang umunlad. Hindi niya inaasahan na siya pala ang makikinabang sa huli. Kaya naman, nang hilingin ni Mateo na lumabas siya, pumayag ito ng walang anumang pag-aalinlangan. Gayunpaman, nang makarating siya sa Heavenly Eagle Bodhidharma at makita ang karikta ng Peel Tower, ang Sacred Ancestor High Priest ay labis na nabigla nitong mga nakaraang araw. Lumalabas na ang mga makapangyarihan sa Heavenly Eagle Bodhidharma ay hindi lamang basta-basta master at apprentice ni Mateo. Ang lakas ng bawat alchemist dito ay mas malakas kaysa sa mga alchemist na may parehong ranggo sa labas ng mundo. Masyado ring maikli ang panahon ng pag-unlad ng Heavenly Eagle Bodhidharma. Kung hindi, ang lugar na ito ang magiging numero 1 banal na lupain ng tunay na landas ng alchemy. Ang Cloudheart Realm ay sadyang mahina sa sukdulan kumpara sa lugar na ito. Ang mga powerhouse ng Dao Realm na mahirap matagpuan sa labas ng mundo, ay parang mga repolyo sa lugar na ito. Lalo na ang mga alchemist na unang grupo na sumali sa Peel Tower, ang kanilang kasalukuyang lakas ay umabot na sa hindi maisip na taas. Sa loob ng maraming taon, si Mateo lamang ang binigyang pansin ng Sacred Ancestor High Priest. Sa tingin niya, si Mateo lang ang taong ito ang dapat niyang bigyan ng pansin. Kung tungkol naman sa Peel Tower, wala siyang pakialam doon. Hindi rin niya ito pinansin noon. Ang isang banal na lupain sa landas ng alchemy na umusbong sa loob lamang ng mahigit 1,000 taon ay talagang hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Hindi lahat ay si Mateo. Kahit gaano pa kahusay si Mateo sa pagtuturo ng mga disipulo, sa loob ng 1,000 taon, ang pangkat na itinatag niya ay hindi rin maaaring maging napakalakas. Hindi lang ang Sacred Ancestor High Priest, lahat ng alchemy path powerhouses na pumunta kay Heavenly Eagle Bodhidharma ay nagulat din. Mauunawaan kung ang isang tao ay isang henyo, isang lungsod na puno ng mga henyo, ito ay sadyang hindi maintindihan. Ilang henyo ang kayang tipunin ng isang simpleng lungsod ng imperyo. Dahil kayang makagawa ng isang Mateo na sumusuway sa langit, isa na itong kayamanan na nilinang sa loob ng 8 buhay. Pero nang talagang pumunta sila rito, saka lang nila natuklasan na sila ay lubos na mali. Sobrang mali. Ang paraan ng paglilinang ng mga powerhouse ng alchemy path dito ay ibang-iba sa kanila. Araw-araw silang nag-aaral tungkol sa Dao, ngunit ang mga alchemist dito ay hindi man lang nakaintindi tungkol sa Dao. Inuulit nila ang pinakasimple at pinakasimpleng gawain araw-araw, taon-taon. Kahit ang mga pinong tabletang panggamot ay napakasimple rin. Wala ni isa sa mga bihirang makitang tabletang panggamot. Ang mga pangunahing kasanayang ito, hinahamak lang nila, at hindi nila naisip na pag-aralan ang mga ito noon. Kung hindi lang dahil sa 2 disipulo ni Mateo na napakasungit, kung may nagsabing mag-cultivate ng ganito sa harap nila, tiyak na hahampasin na nila ang kalaban hanggang sa mamatay sa isang sampal. Hindi ba't pagsasayang lamang ng oras ang ganitong uri ng pamamaraan ng paglilinang? Pero gumamit si Mateo ng mga katotohanan para sabihin sa kanila na ito ang tamang paraan ng paglilinang. Hay nako, akala ng matandang ito ay umaasa ka sa talento para magkaroon ng lakas ngayon. Sa bagay, ang talento ang dahilan ng ganap na sanhi at bunga. Pero hindi ko inaasahan na ganito pala ang paraan ng paglakad mo hanggang ngayon. Kung titingnan mo ngayon, mali ako. Mali ang mundo. Direktang nakaturo ang Dao mo sa pinagmumulan, sabi ng Sacred Ancestor High Priest ng may pabago-bagong emosyon. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi naman talaga ganoon. Ang mga pangunahing teknik ng alchemy na nililinang ng Peel Tower, maraming beses ko nang pinagbuti. Sa paglilinang nito ngayon, mas madali nang maabot ang antas ng Dao. Habang patuloy na lumalakas ang lakas ni Mateo, pataas din ng pataas ang kanyang mga abot tanaw. Kaya naman, patuloy niyang pinagbuti ang mga pangunahing pamamaraan ng paglilinang, na ginagawang mas madali ang pakikipag-ugnayan sa antas ng Dao. Ito rin mismo ang uri ng pagpapabuti na nagpadagdag ng lakas ng Peel Tower. Sumulyap ng malalim ang sagradong ninuno at sinabing, bago ang araw na ito, natatakot ako na kung sasabihin mong nakamit mo ang Dao sa pamamagitan ng paglilinang ng ganito, malamang ay walang maniniwala.
Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi naman sa walang maniniwala, kundi matatawa sila ng todo. Tumawa ang sagradong mataas na pari ng ninuno at sinabing, oo nga. Biglang kumurap ang kanyang tingin, at sinabi niya, Mateo, maaari bang maituro ang pamamaraang ito ng paglilinang sa matandang ito? Bahagyang nagulat si Mateo sa kabilang panig. Hindi niya inaasahan na ang isang makapangyarihang tulad ng Sacred Ancestor High Priest ay kayang bitawan ang kanyang kumpiyansa sa sarili, at magkusa na humiling na linangin ang mga pinakasimpleng pamamaraan na ito. Katumbas ito ng pagsisimula muli-mula sa itaas. Hindi niya napigil ang matawa habang sinasabi, masyadong nag-aalala ang Senior Sacred Ancestor. Ang Peel Tower ko ay walang ideya na mag-imbak ng sarili nating mga gamit. Ang mga alchemy path powerhouse na sumasali sa Peel Tower ko ay maaaring sumailalim sa ganitong uri ng cultivation. Natatakot lang ako na hindi marami ang makakapagtiyaga dito. Ang ganitong uri ng paraan ng paglilinang ay lubhang nakakapanghina. Sa kasalukuyan, ang mga powerhouse na natitira sa Peel Tower ay pawang mga tira mula sa malalaking alon na tumatangay sa buhangin. Tiningnan ng Sacred Ancestor High Priest si Mateo nang may pagtataka at hindi nakapagsalita ng matagal. Pagkatapos lamang ng mahabang panahon ay sa kanya sinabi, nagbibigay ng edukasyon para sa lahat ng walang diskriminasyon. Sinusuri ng matandang ito ang sarili kong konsensya at pakiramdam niya ay malawak ang aking pag-iisip, ngunit kung ikukumpara sa iyo, mas mababa ako. Ngumiti si Mateo at sinabing, bakit sinasabi ito ng Senior Sacred Ancestor? Sa kasalukuyan, ang sangkatauhan ay nasa panganib. Ang isang karagdagang alchemy path powerhouse ay isang karagdagang pag-asa. Narinig mo rin ang sinabi ng Origin Guard. Para manalo ang sangkatauhan sa huling Doomsday Battle, ang mga alchemy path powerhouse ay nakapagbigay ng napakalaking kontribusyon. Tumango ng mariin ang sagradong mataas na pari ng mga ninuno at sinabing, tama ang sinabi mo. Kung mayroon pa ring anumang sektaryanong pananaw sa oras na ito, kung gayon ay talagang paghahangad na ng kamatayan. Walang ideya kung kailan, ang mga powerhouse sa alchemy path na dating nag-utos sa hangin at mga ulap, ay isinantabi ang kanilang ego, at sinundan ng mga powerhouse ng Peel Tower para seryosohin ang kanilang mga gawain. Nang ibaba nila ang pagmamataas ng isang eksperto, bigla nilang natuklasan na ang mga makapangyarihang puwersa ng Peel Tower ay kayang gawin ang mga pangunahing pagsasanay ng napakahusay, at napakatatag. At nang makipagkompetensya sila sa alchemy kasama ang mga alchemist ng Peel Tower, natuklasan nila sa kanilang pagkamangha na maraming beses, ang kalidad ng mga medicinal pills na kanilang pinino ay hindi pala kasing husay ng mga alchemist ng Peel Tower. Kailangang malaman ng isa, bawat isa sa kanila, sila ay mga 7-star alchemy gods. Ang ilan pa nga ay mga 8-star alchemy gods. Habang ang mga 7-star alchemy gods ng Peel Tower ay napakakaunti lamang. 2,330. Senior apprentice brother yun, ang Cloudmoon Silver Ring Peel ko ay palaging kulang. Maaari mo ba akong tulungan na tingnan kung ano ang problema? Senior apprentice brother yun, tingnan mo ang aking Purple Smoke Immortal Condensing Art. Ano pa ang mga kakulangan mo? Senior apprentice sister Ning, ang iyong Zinsui Fire Controlling Technique ay tunay na umabot na sa rurok ng pagiging perpekto. Sa Peel Tower, isang grupo ng mga 8-star alchemy gods ang nakapalibot kina Griffin at Ning Sayo, walang tigil na nag-uusap at nagtatanong. Sa simula, lahat sila ay tinamaan ng paggalang at pagkamangha. Tutal, ang mga powerhouse na ito sa alchemy path ay pawang mga malalaking tao na namumuno sa isang rehiyon. Aling 8-star alchemy god ang hindi hinahangaan ng milyon-milyon sa Heavenspan World, isang nilalang na may mga taong nakapalibot sa kanila na parang napakaraming bituin na nakapalibot sa buwan. Pero dito, para silang mga estudyante sa elementarya. Pagdating nila, natural lang na gusto nilang makuha ang gabay ni Mateo. Pero natural lang na ibinato ito ni Mateo kina Griffin at Ning Sayo. Di nagtagal, tumahimik sila ng sama-sama. Silang lahat, ang mga 8-star alchemy gods na ito, ay hindi talaga kayang talunin ang mga disipulo ni Mateo. Saka lang natuklasan ng mga malalaking tao na ang pamamaraan ng paglilinang ni Mateo ay talagang kahanga-hanga. Kaya naman, itinabi nila ang kanilang pagmamataas at nag-aral ng malalim kasama si Griffin at ang iba pa araw-araw.
Pero habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, lalo silang natatakot. Ang lalim ng mga kaalaman ni Griffin at ng iba pa ay nagpawi sa kanila dahil sa kahihiyan. Kailangan malaman ng isa, mababa pa rin ang kasalukuyang kaharian ni Griffin. Matapos umangat ang kanyang kaharian, kaya na niya silang durugan ng tuluyan, ang mga malalaking taong ito. Biglang nagkaroon ng ingay sa karamihan. May ilang figure na pumasok. Nagmamadaling tumayo sina Griffin at Ningsayo at yumuko sa mga dumating. Guru. Panginoong Sagradong Ninuno. Tumango si Mateo at nakangiting sinabi, mayroon ka bang anumang benepisyo sa pakikipag-usap sa mga senior nitong mga nakaraang araw? Sabi ng dalawa, na kinabang ng malaki. Tumango si Mateo at sinabing, man, lahat ng narito ay isang senior na ang pangalan ay nakakaantig sa isang rehiyon. Kailangan ninyong maging mas mapagkumbaba at matuto ng higit pa mula sa kanila. Dali-daling sumagot ang dalawa, oo. Pinagpawisan ng lahat ng mga emperador sa langit dahil sa kahihiyan. Parang sinampal lang sa mukha ang mga sinabi ni Mateo. Nitong ilang araw, matagal na silang napapasakop ni Senior Apprentice Brother Griffin at kusang loob na sumunod sa kanila upang maglinang. Kung pag-uusapan ang pagkatuto, dapat sana sila ang natututo. Isa sa mga emperador ng langit ay ngumiti ng mapait at sinabing, nakababatang kapatid na Crosswell, hindi mo ba kami sinasampal dito? Wala pa roon ang kaharian ng batang kaibigang yun. Kung hindi, ano ang kinalaman ito sa amin, mga matatandang ito? Pangalawang sage, kaming lahat, ang mga matatandang ito, ay talagang hindi inaasahan na kahit ang iyong mga disipulo ay ganito kalakas. Ang Heavenly Eagle Bodhidharma bilang numero 1 landas ng alchemy sa banal na lupain ay totoo sa pangalan nito. Ang emperador na ito sa langit ay tinawag na Emperador Noriel sa langit, isang huling yugto ng 8-star alchemy god. Ang kanyang seniority ay napakataas at ang kanyang impluensya sa mundo ng alchemy ay napakalawak din. Pero nitong mga nakaraang araw, lubos siyang nakumbinsi ng Piltower. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi naintindihan ni Brother Noriel ang pagkakaintindi niya. Kapag nagtuturo ang Crosswell na ito sa mga disipulo, ang unang prioridad ay ang mag-ingat laban sa kayabangan at pagiging padalos-dalos, at huwag maging mayabang. Gaano man kataas ang kanilang kaharian, gaano man kalakas ang kanilang lakas, hindi rin nila maaaring maliitin ang kanilang mga kalaban. Ang mga bato mula sa ibang mga burol ay maaaring magsilbing pampakintab sa hiyas nito. Ang pag-aaral mula sa mga kalakasan ng ibang tao at pagbubuo ng ating mga kakulangan ang tamang paraan. Nang marinig ng lahat, bahagyang natigilan sila sa kanilang mga puso. Lumalabas na hindi pala mapagpakumbaba si Mateo, nagpapaliwanag lang siya ng isang katotohanan. Sa puso ni Mateo, mas malakas si Griffin kaysa sa kanila. Pero kahit malakas siya, kailangan niya ring isantabi ang kanyang ego, at matuto mula sa iba. Kung iisipin ngayon, nitong mga nakarang araw, si Griffin ay nanatiling walang pakialam kahit na binibigyan ng pabor o kapag napahiya, hindi arrogant o padalos-dalos. Noon lamang natuklasan ng grupo ng mga powerhouse sa landas ng alchemy na ang Heavenly Eagle Bodhidharma na ito ay tunay na naiiba sa lahat ng aspeto. Silang lahat, ang mga taong ito, ay matagal nang nasa matataas na posisyon. Para silang mga nilalang sa ibabaw ng mga ulap, bawat isa ay walang kapantay na mayabang. Imposibleng matutunan sila mula sa mga taong mas mahina kaysa sa kanila. Pero ngayon, natuklasan nila na ang isang taong mas namumukod tangi kaysa sa kanila ay hindi lamang mas masipag kundi mas mapagpakumbaba rin. Ang ganitong uri ng kapakumbabaan ay hindi verbal na kapakumbabaan, kundi ang kahinhinan ng kaisipan. Tanging kapag ang isang tao ay tunay na mapagpakumbaba sa pag-iisip saka lamang matututunan ang mga magagandang katangian ng iba. Kung tungkol naman sa pagiging mahinhin sa pananalita, hindi ito tinanggap ni Mateo. Dahil malakas siya, natural at tama lang iyon. Makikita rin ang puntong ito sa kanyang mga salita. Mga kayong lahat, nakipag-usap na ako sa Senior Sacred Ancestor at napagdesisyonan ko na simula sa susunod, si Heavenly Eagle Bodhidharma na ang magsisimula ng sermon sa Tao. Sisimulan ito ni Crosswell na ito. Pagkatapos umalis ni Crosswell na ito, si Senior Sacred Ancestor na ang mamamahala. Nakipag-ugnayan na rin siya sa ilang mga powerhouse na nasa antas ng ninuno. Sumangayon silang lahat.
Dahil nahanap ko na ang lahat ngayon, umaasa akong maipapalaganap ito ng lahat. Kahit sino, basta't interesado sila sa alchemy daw, ay maaaring pumunta sa Heavenly Eagle para makinig sa sermon ng Dao. Sabi ni Mateo. Nang marinig ito ng mga Heavenly Emperor, ang bawat isa sa kanila ay lubhang nagbago. Ang tinatawag na sermon ng Dao ay upang ipakita at suriin ng paunti-unti ang sarili nilang Dao at ipakita ito sa mga taong nakikinig sa Dao. Katumbas ito ng pagsasabi na ang pinakasentro ng dakilang Dao ng isang tao ay ipapakita sa mundo. Ang mga taong nakamit ang Dao ay nagbukas ng landas sa lahat ng uri ng balakid at nakaranas ng hindi mabilang na paghihirap bago pa man nila natamo ang mga nagawa ngayon. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang sikretong hindi maaaring ibunyag. Kahit na nagtuturo pa sila ng mga apprentice, mayroon pa rin silang itinatago. Ang mga tinatawag na mga disipulong nagtuturo ay magpapakamatay sa Panginoon sa gutom. Ganito ang loika. Isipin mo, kung ang mga disipulo mo ay may natatanging talento at natutunan ang lahat ng iyong mga bagay, at umakyat sa ibabaw ng iyong ulo, anong uri ng pakiramdam iyon? Maliban na lang kung ito ay isang taong malapit ng pumanaw, kung hindi, sino ang handang gumawa ng ganitong bagay? Pero nagawa ito ni Mateo. Ang grupo ng mga Heavenly Emperor ay namangha sa pagkamangha mula sa pakikinig, at huminga ng malalim. Kailawak ng pag-iisip ang kailangan para magawa ang ganoong bagay. Ang ginawa ni Mateo ay ituro ang lahat ng buhay, ang kanyang mga merito ang pinakadakila. Sa kasaysayan ng Heavenspan World, hindi pa nagkaroon ng ganito kamakasariling figure na umiral. Pero nagawa ito ni Mateo. Hindi lang niya ginawa iyon, pinagawa pa niya ito sa Sacred Ancestor High Priest. Ang dahilan kung bakit hinanap ni Mateo ang mga emperador sa langit ay dahil sa kanilang impluwensya sa mundo ng alchemy. Sa katotohanan, umaasa siyang mas maraming tao ang pupunta at makikinig kay Dao. Walang duda, habang mas malakas ang lakas ng sangkatauhan sa landas ng alchemy, mas malakas ang kanilang kumpiyansa sa pakikipaglaban sa banal na lahi. May ilang bakas nito na makikita sa plano ng Origin Guard. Nang marinig ko ang balitang ito, natigilan na ang matandang ito. Pero kung iisipin, ang kasalukuyang alchemy path realm ni Mateo ay hindi pa nauubusan ng matandang ito. Kahit siya ay hindi kuripot, kaya paano siya mapapabayaan ng matandang ito? Natatawang sabi ng Sacred Ancestor High Priest. Naging malungkot ang ekspresyon ng Emperador Noriel sa langit at sinabi niya, ang pangalawang sage bilang isang tao ay kayang gumawa ng ganitong kahangahangang galaw. Paano may tatago ang maliit na cultivation base ni Nanhua? Kung hindi mo ako minamaliit, isama mo si Nanhua. Isama mo rin ako. Isama mo ako. Nahawa ang mga Heavenly Emperor sa lawak ng pag-iisip ni Mateo at isa-isang sumang-ayon. Tunay ngang kahanga-hanga ang paraan ng paggawa ni Mateo ng mga bagay-bagay. Ganoon siya dati sa labanan sa Cloudheart Realm at ganito rin siya ngayon. Sa kabaligtaran, bawat isa sa kanila ay nahihiya sa kanilang kawalan ng halaga. Kahit na walang-wala ang kanilang Dao kumpara kay Mateo, sa oras na ito ay malinaw na hindi sila maaaring mauwi sa iba. Pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, kung mananalo ang sangkatauhan sa labanang ito, tiyak na magiging katwiran ng lahat ang mundo. Paulit-ulit na sinasabi ng lahat na huwag maglakas loob. Ngayong nawawala na ang Medicine Ancestor, ang dalawang ito na nasa harap nila ay ang tuktok ng mundo ng alchemy. Sa kaunting lakas nila, paano sila maglalakas loob na magpasikat sa harap ng dalawang dakilang ninuno? Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong mundo ng alchemy na parang hangin. Ang mga alchemy path powerhouse ng Cloudheart Realm ay pawang mga elite sa mga elite. Kahit ang mga tulad ni Empyrean Pilljade ay kinailangang gumamit ng mga koneksyon bago sila makapasok, ang taas ng pintuan ay may isip na. At sa buong mundo ng alchemy, Diyos ko lang alam kung gaano karaming mga powerhouse sa landas ng alchemy ang nakakaalam. Walang kinikilingin si Mateo sa pagtuturo, basta't handa ang isa na sumama, maaari silang sumama. Sa loob ng ilang panahon, hindi mabilang na mga powerhouse ng landas ng alchemy ang nagdagsaan patungo sa Heavenly Eagle Bodhidharma. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.